Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 161 hanggang 67. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa madaling araw kinabukasan, pumunta si Alvin sa Paladin Academy gaya ng dati. Ang lahat ay tila lubos na kalmado. Ngunit alam ni Alvin na ang lahat ng ito ay kalmado lamang bago ang bagyo. Sa kasalukuyan, mayroong isang hindi kilalang dami ng mga undercurrent na dumadaloy patungo sa kanya ng palihim. Sa tanghali, kumain si Alvin sa cafeteria kasama si Ray at ang iba pa gaya ng dati. Biglang, isang mas mataas na baitang estudyante ang mabilis na naglakad mula sa malayo at nagpasa ng imbitasyon kay Alvin. Alvin, ang ikatlong prinsipe ay magdaraos ng piging para sa mga batang talento ng Imperial City sa kanyang ari-arian 10 araw mula ngayon. Ito ang imbitasyon na iniutos niyang ipasa ko sa iyo. Hindi niya hinintay ang tugon ni Alvin. Ibinaba niya ang imbitasyon bago tumalikod at umalis nang matapos siyang magsalita. Pangatlong prinsipe. Binuksan ni Alvin ang imbitasyon, at nakalagay dito ang ilang magalang na pagbati. Ang mga nakadikit na lagda ay Fernan. Narinig na ni Alvin dati na sa loob ng Imperial Family ng Crimson Sky Kingdom, ang apelyidong Chu ang pinakaiginagalang. Haha! Si Alvin, ang ikatlong prinsipe, ay kilala bilang isang taong may hilig sa mga mahuhusay na individual. Bawat isa sa mga batang talento na inimbitahan niya ay mga dragon sa mga lalaki. Sa pagkakataong ito ay malamang na nagustuhan kanya. Tawa ng tawa si Butch. Inalis ni Alvin ang imbitasyon at curious na nagtanong, anong klaseng tao itong third prince? Ang imbitasyon ay personal na isinulat ni ikatlong prinsipe Fernan, at ang tono nito ay sobrang casual, hindi ito naglalaman ng kahit na katiting na tono, at ito ay mas katulad ng pagtrato kay Alvin bilang isang pantay. Kung tungkol kay Alvin, napakahirap itong makuha. Ang ikatlong prinsipe ay sikat sa Imperial City sa pagiging maluwag. Siya ang may isa sa pinakamataas na pampublikong boses sa mga koronang prinsipe. Dahan daw ang sabi ni Ray. Sa nakalipas na ilang taon, ang kanyang kamahalan na emperador ay tumanda na sa katandaan at patuloy na nakarete sa kama, at ito ang tiyak na sandali para sa pagpapalit ng emperador. Lahat ng mga prinsipe ng korona, kabilang ang ikatlong prinsipe, ay lihim na nakikipagkompetensya sa isa't isa. Alvin, kailangan mong pag-isipang mabuti bago pumunta sa piging ng ikatlong prinsipe, dahil kung ikaw ay aalis na ngayon mula sa ikatlong prinsipe, 10 araw ka na ibang prinsipe. Ang ikalimang prinsipe ay kabilang sa kanila. Ang ikalimang prinsipe ay isa sa mga nangungunang kandidato para sa titulong emperador, kaya kung kakampi ka sa ikatlong prinsipe, kung gayon kahit na alam ng ikalimang prinsipe na ikaw ay isang direktang inapo ng Darfield clan, malamang nahayagang masaktan ka pa rin niya. Ang iyong likas na talento ay masyadong nakakabigla, dahil malamang na siya ay magkaroon ng pagkakataon na lumaki ka. Natapos magsalita si Butch sa isang hininga. Ayon sa kanya, si Alvin ay dapat na basta-basta maghanap ng dahilan at hindi dumalo sa piging, dahil may ilang bagay na hindi dapat hawakan. Dahil kapag sila ay nahawakan, sila ay aakit ng isang kalamidad sa iyo. Kahit na ang 3 dakilang angka ng Imperial City ay karaniwang hindi pinapayagan ang kanilang mga direktang inapo na madala sa mga alitan at pakikibaka para sa titulo ng emperador. Ikalimang prinsipe. Isang bakas ng ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Alvin at isang matalim na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. I'm only attending a banquet, and he would need to kill me before I grow just for doing that. Alvin, hindi mo talaga maiisip na dumalo sa handaan, tama? Kailangan mong pag-isipang mabuti ito. Noong una ay inakala ni Butch na tatanggapin ni Alvin ang kanyang mungkahi at hindi na dadalo sa piging. Ngunit kung titingnan ang mga intensyon ni Alvin ngayon, mukhang plano talaga niyang dumalo sa handaan. Why shouldn't go? Kainan lang diba? Walang pakialam na tanong ni Alvin. Kainan lang. Ang mga sulok ng bibig ni Butch ay kumaibot, at binigyan niya si Ray ng isang lihim na tingin. Ngunit sa kasamaang palad, kahit na sinubukan ni Ray, tinalikuran lamang ni Alvin ang mga panghihikayat ni Ray ng may ngiti at hindi ito pinansin. Sa buong hapon, naka-cross-legged si Alvin sa isang malaking puno sa gilid ng martial arts practice ground.
Uminom siya ng Origin Increasing Pill at tahimik na naglilinang. Hanggat may libreng oras siya, halos ay lalaan niya ang lahat sa cultivation, dahil ang gusto niyang gawin ngayon ay payagan ang kanyang cultivation na makapasok sa Origin Core Stage ng mabilis hanggat maaari. Kapag nakapasok na siya sa Origin Core Stage, magagawa na niyang maging Grade 8 Alchemist at pinuhin ang Grade 8 Spirit Cleansing Pill, na magbibigay daan sa cultivation ni Jack na makabawi sa Void Prying Stage. Sa oras na iyon, ang mga paghihirap na kasalukuyang kinakaharap niya ay madaling malulutas sa pamamagitan ng talim ng talam. Hindi namamalayan, ang takip silim ay bumagsak sa mga lupain. Bumalik sa katinoan si Alvin bago tumalon mula sa malaking puno at umalis sa Paladin Academy kasama sina Ray at Butch. Ito ang karwahe ng Divine Might Marquee Estate. Nakilala ng matalim na tingin ni Butch ang karwahe na nakaparada sa harap ng gate ng Paladin Academy. May dalawa pang tao na nakasakay sa Fergana horses na nakatayo sa tabi ng karwahe. Ang isa sa kanila ay isang nasa katanghaliang gulang na sundalo na nakasuot ng magaan na baluti, at sa tabi niya ay isang binatilyo na nakasuot ng casual na pananamit. Nasa 20 taong gulang ang binata at may Paladin Academy student badge sa baywang. Nang mapansin niyang naglalakad si Alvin palabas ng Paladin Academy, may sinabi siya sa nasa katanghaliang kawal. Ama, ang batang nakadamit ng violet na iyon ay si Alvin. Kalalabas lang ni Alvin sa harap ng gate ng Paladin Academy nang mapansin niya ang dalawang tao sa tabi ng karwahe ng Divine Might Marquee Estate na nagudyok sa kanilang mga kabayo patungo sa kanya. Ilang sandali pa ay bumaba na silang dalawa sa kanilang mga kabayo. Ang nasa katanghaliang gulang na sundalo ay tumango kay Alvin bago magalang na sinabi, "Maaari ba akong magtanong kung ikaw si Young Master Alvin?" Ikaw. Si Alvin ay may mukha na puno ng mga katanungan dahil hindi niya kilala ang taong ito. Ako si Wilfred, ang Vice-General sa ilalim ng pamumuno ni Grand General Nie. Ito ang aking anak, si Rowan. Pumunta ako dito ngayon sa utos ng Grand General na anyayahan si Young Master Alvin na magsama-sama sa Divine Might Marquee Estate, magalang na sabi ni Wilfred. Wala siyang kahit isang bakas ng pagmamaliit kay Alvin para sa kanyang murang edad. Ang Grand General ba na sinasabi mo tungkol sa kasalukuyang Divine Might Marquee, Noel? Nagsalubong ang mga kilay ni Alvin habang nagtatanong. Eksakto. Nagmamadaling tumango si Wilfred. Bumilis ang tibok ng puso ni Alvin. Hindi kaya alam ni Divine Might Marquee Noel ang tunay niyang pagkatao. Teka, hindi. Logically speaking, airtight ang art of disguising niya. Kung gayon ano kaya ito? May bahid ng pagdududa si Alvin habang nagpaalam siya kina Butch at Ray bago sumakay sa karwahe ng Divine Might Marquee Estate. Vice General Wilfred, alam mo ba kung bakit gusto akong kausapin ng Divine Might Marquee? Binuksan ni Alvin ang kurtina ng karwahe at tinanong si Wilfred na nasa labas. Ngunit sa kasamaang palad, maging si Wilfred ay walang kamalayan, dahil siya ay nasa ilalim lamang ng utos na dalhin si Alvin. Iba ang naramdaman ni Alvin nang muli siyang dumating sa Divine Might Marquee Estate, dahil sa pagkakataong ito ay nakarating siya sa Divine Might Marquee Estate na may tunay na hitsura. Muling nakilala ni Alvin si Divine Might Marquee Noel sa loob ng audience hall ng Divine Might Marquee Estate. Ikaw. Anak ka ng kapatid kong si Raymond, si Alvin. Napansin ni Alvin na labis na nasasabik si Noel nang makita siya. Nanginginig ang puso ni Alvin habang iniisip ang sinabi ni Noel. Hindi kaya ang Divine Might Marquee Noel na ito ay may hindi pangkaraniwang relasyon sa kanyang deadbeat na ama. Pagbati, Marquee. Bahagyang tumango si Alvin kay Noel. Ito ay maaaring ituring na kanyang paraan ng pagyuko at paggalang. Hindi pinansin ni Noel ang kawalan ng respeto ni Alvin kahit kaunti. Mabilis siyang naglakad palapit kay Alvin, pagkatapos ay iniabot niya ang kanyang mga kamay para hawakan ang mga balikat ni Alvin at tinapik sila bago tumawa ng buong puso. Si Raymond ay may mabuting anak, si Raymond ay may napakabuting anak. Ang tawa ni Noel ay napuno ng kaluwagan at hindi isang onsa ng pekeng. Nakaramdam ng init ang puso ni Alvin. Mukhang may relasyon ang kanyang deadbeat na ama sa Divine Might Marquee. Marquee, naging kaibigan mo ang tatay ko. Si Alvin ay may nagtatanong na ekspresyon. Halika, maupo ka. Dahan-dahan kong sasabihin.
Inakay ni Noel si Alvin na umupo kasama niya sa gilid bago sinabi kay Alvin ang tungkol sa nakaraan nila ni Raymond na may mukha na puno ng ngiti. Habang nagsasalita si Noel, nagkaroon siya ng sobrang saya. Parang bumabote siya habang nagsasalita. Unti-unting naunawaan si Alvin. Kaya ang kanyang deadbeat na ama ay matalik na kaibigan ni Noel. Pumasok silang dalawa sa Paladin Academy bilang mga estudyante sa parehong taon at mula sa pagiging magkalaban tungo sa pagkakakilala, sa wakas ay naging matalik na magkaibigan at matalik na kapatid. Kung hindi dahil sa pakikidigma ko sa taong iyon, hindi ko hahayaang maglakbay kayo ng iyong ina sa malalayong lugar. Ngayong pag-usapan natin ito, kasalanan ko ang lahat ng bagay na ito at nakonsensya ako kay kapatid na Raymond, sabi ni Noel na may kasalanan. Marky, wala itong kinalaman sa iyo, kaya hindi mo kailangang sisihin ang iyong sarili. Nakangiting umiling si Alvin. Damang-daman niya kung gaano ang tunay na pag-aalala ni Noel para sa kanya. Little Alvin, hindi mo kailangang maging magalang sa harap ko. Noong nasa paligid pa ang iyong ama, tinawag nating magkapatid ang isa't isa, kaya sa hinaharap ay maaari mo akong tawaging Uncle Noel, sabi ni Noel, na may mga mata na may bakas ng doteng sa loob. Tito Noel. Nakangiting tumango si Alvin dahil may taos-pusong paghanga siya kay Noel. Ang deadbeat na ama niyang iyon ay nawala sa loob ng maraming taon, kaya ang katotohanan na nagawa pa rin siyang mahalin ni Noel sa ganoong sukat ay talagang mahirap paniwalaan. Tatay, narinig kong dumating na si Alvin. Sa sandaling ito, dahan-daang pumasok ang isang binata mula sa labas ng audience hall. May halong kaaya-ayang pagkagulat ang boses niya. Ito ay tiyak na anak ni Noel, Flynn. Little Alvin, ito ang aking anak na si Flynn. Ngayon na binabanggit ko ito, binuhat ka pa niya noong sanggol ka pa, pakilala ni Noel. Tulad ng inaasahan sa anak ni na Uncle Raymond at Tita Rosa, ang kanyang hitsura ay gwapo at pambihira, at medyo katulad siya ni Uncle Raymond mula sa mga taong iyon. Hindi napigilan ni Flynn na purihin si Alvin nang makita siya. Kuya Flynn, masyado kang mabait. Kahit na may makapal na balat ni Alvin, hindi niya maiwasang maramdaman ang pag-init ng kanyang mukha. Nakangiting sabi ni Flynn, Little Alvin, nang mabalitaan ni tatay ang balita tungkol sa iyo kahapon, hindi pa rin siya naglakas loob na maniwala. Matapos itong makumpirma, pinapunte niya si Tio Pang para dalhin ka kaagad. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa gulat sa ginawa ni Alvin sa loob ng Paladin Academy kahapon, isang kabataan lamang sa edad na 18 ay may kultibasyon na talagang tumuntong sa ika-9 na antas ng core formation stage. Tungkol sa usapin ng pagpatay ni Alvin kay Xander, hindi niya ito binigyang pansin dahil wala si Xander sa kanyang opinyon. Si Raymond ay tiyak na magagalit kung malaman niyang mayroon siyang anak na katulad mo. Si Noel, ang marangal at kahangahangang Grand General ay ganap na nagpahayag ng pagiging magiliw ng isang elder sa harap ni Alvin. Naririnig ko ang mga boses mo mula sa malayo. Anak ba ito ni Raymond? Biglang, isang may edad na figure ang pumasok sa audience hall mula sa labas. Sumulyap si Alvin upang makita ang taong pumasok ay tiyak na si Senior Marky. Natigilan ng Senior Marky nang dama po ang kanyang tingin kay Alvin. Ikaw. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Alvin dahil alam niyang nakilala siya ng matanda. Sa mas tumpak na pagsasalita, nakilala ng matanda na siya mismo ang Alvin na nagpino ng gamot na nakapagpapagaling ng lason noong isang araw. Bagamat ang origin energy ng matanda ay pinigilan ng lason ng Dark Nether Mink, ang spiritual sense ng kanyang Void Priang stage expert ay naruroon pa rin sa loob niya, at sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang acute senses, natural niyang naiintindihan ang kanyang aura na eksaktong kapareho ng Alvin noong isang araw. Tatay, ano yun? Puno ng tanong ang mukha ni Noel nang makita niya ang ekspresyon ng matanda. 162. Tumingin din si Flynn sa kanyang lolo, nang mapansin niyang tila hindi maganda ang kapaligiran. Gagawin mo ba, o gagawin ko? Sinulyapan ng matandang lalaki si Alvin na may malalim na ekspresyon. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay may ngiti. Para bang kinokontrol niya ang lahat gamit ang sarili niyang kamay. Si Noel at ang kanyang anak ay lalong naging interesado, habang iniisip nila kung anong misteryo ang pinag-uusapan ni Alvin at ng matanda. Senior Marky, bakit hindi mo gawin?
Medyo napahiya si Alvin dahil nalantad siya ng isang tusong matandang fox na katulad niya. Kung hindi dahil sa aking pandaman na higit pa sa ordinaryong tao, natatakot ako na kahit ako ay hindi mapapansin. Hindi na kailangang sabihin, ang iyong mga paraan ng pagbabalat kayo ay talagang napakatalino, kapatid na Alvin. Naningkit ang mga mata ng matanda, at bahagya siyang ngumiti na para bang may sinasabi siyang hindi mahalagang bagay. Kapatid na Alvin. Magbalat kayo. Hindi tanga si Noel at ang kanyang anak, kaya agad silang nag-react. Mayroon lamang isang kabataan na maaaring tumawag sa kanya ng matanda na, kapatid, at iyon ay ang mahiwagang kabataan, si Alvin, na dumating sa Divine Might Marquee Estate 2 buwan na ang nakakaraan at pinino ang gamot na nakapagpapagaling ng lason para sa matanda. Little Alvin. Ang kapatid na Alvin noong araw na iyon ay ikaw ba talaga? Napansin din ni Noel na ang pamangkin niyang ito ay may mga pisikal na katangian at boses na katulad ng binata na nakadamit ng violet na may ordinaryong hitsura noong isang araw. Agad na lumitaw ang gulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Si Kuya Alvin ba talaga? Si Noel ay natigilan din at bahagyang hindi makapaniwala. Uncle Noel? Kuya Flynn? Ako na. Hindi ko alam ang relasyon ni Uncle Noel at ng tatay ko noon, at sana mapatawad mo ako sa anumang kasalanang naidulot nito. Hindi napigilan ni Alvin na ngumiti ng may paghingi ng tawad. Katulad talaga ng kasabihan noong dumaan ang baha sa Dragon King's Temple at hindi nakilala ng sarili nilang mga kapamilya ang isa't isa. Kuya Alvin, ano ang pinagsasabi mo? Kung hindi dahil sa iyo, malamang na hindi na makakatagal ang lumang buhay kong ito. Umiling ang matanda at napabuntong hininga na may masalimuot na tingin. Hindi niya akalain na ang kabataang nagpino ng gamot na panggamot na panluna sa lason para sa kanya ay talagang anak ng matalik na kaibigan ng kanyang sariling anak, si Raymond, mula noong unang panahon. Senior Marquis, hindi ako karapat-dapat na tawaging kapatid mo. Si Alvin ay may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Mabuti naman noon dahil hindi niya kinikilala ang Senior Marquis bilang kamag-anak bago ito, ngunit ngayong alam na niya ang relasyon ni Noel at ng kanyang deadbeat na ama, hindi na siya nang ahas na maging mapangahas pa. Kung malalaman ng kanyang ina, tiyak na hindi siya nito bibitawan. Oo, tatay, tama si Little Alvin. Bumalik sa katinoan si Noel at tumingin kay Alvin bago tumawa ng masayang masaya. Walang tigil ang pagkabigla ng pamangkin niyang ito. Isang 18 taong gulang na 9th level core formation martial artist. Isang 18 taong gulang na grade 9 alchemist. Kahit na anong halo ang lumutang sa itaas niya, sapat na ang bawat isa upang mabigla ang kanyang pangalan sa buong Crimson Sky Kingdom at maging dahilan upang tumangala ang lahat sa kanya. Bukod dito, ang dalawang halos na ito ay nasa kabataang ito ng magkasabay. Raymond, kung buhay ka pa, malamang na matatawa ka sa sarili mong paggising mo, di ba? Napabuntong hininga si Noel sa kanyang puso. Kung gayon tatawagin na kitang Little Alvin mula ngayon, at Grandfather Noel ang tawag mo sa akin. Paano na? Nakangiti ang matanda habang nakatingin kay Alvin. Lolo Noel. Nakahinga ng maluwag si Alvin at ngumiti sa matanda. Si Flynn ay nakatayo sa gilid at tinitigan si Alvin, hindi na bumalik sa kanyang katinoan. Masyadong malaki ang gulat na ibinigay sa kanya ni Alvin. Sa imbitasyon ng pamilya ng Marquis, nanatili si Alvin sa Divine Might Marquee Estate para kumain. Little Alvin, nasa Imperial City din ba ang nanay mo? Tanong ni Noel. Oo. Tumango si Alvin. Nakabalik na ba kayong lahat sa Darfield clan? Tila may naisip si Noel habang tinanong niya ito. Hindi. Umiling si Alvin. Kung gayon kayong dalawa. Napatulala si Noel. Bumili ako ng courtyard house sa inner city, and our family is staying there. Nakangiting sabi ni Alvin. Pinatay mo si Xander at nagpahayag ng lakas sa ika-9 na antas ng core formation stage. Sa kasalukuyan mong likas na talento, ang Darfield clan ay dapat nagpadala ng isang tao upang imbitahan ka pabalik, tama ba? Ang mga tingin ni Noel ay kumikislap dahil siya ay lubos na kaalaman tungkol sa paraan ng paggawa ng malalaking angkan na iyon. Ang likas na talento na ipinakita ni Alvin ay sapat na para bumaba ang Darfield clan sa kanilang mataas na kabayo at itali siya. Uncle Noel, hulaan mo na parang propeta.
Nagpadala nga ang Darfield clan ng isang tao para maging emissary, pero tumanggi ako. Nagsalita si Alvin sa sobrang casual na paraan, at walang pagbabago sa kanyang kalooban nang magsalita siya kung paano niya tinanggihan ang Darfield clan. Buti naman tinanggihan mo sila dahil pinilit talaga ng Darfield clan na iyon na umalis ang isang biyudang ina at ang kanyang anak. Ngayon hayaan mo silang magsisi. Walang magandang impresyon si Noel sa Darfield clan. Hindi maliit ang aking Divine Might Marquee Estate. Bakit hindi kayo lumipat ng nanay mo? Walang masyadong tao sa loob ng Imperial City na maglalakas loob na kumilos dito. Nang matapos siyang magsalita, puno ng kumpiyansa ang mukha ni Noel. Tito Noel, nasanay na po ako sa sarili kong patio, at ayokong magulo ka. Umiling si Alvin at ngumiti habang magalang na tinatanggihan ang magandang intensyon ni Noel. Little Alvin, pinatay mo si Xander, kaya hindi ito papakawala ni Aaron ng ganoon kadali. Ligtas ba kayong mag-ina sa courtyard house na iyon? Kailangan mo ba akong magpadala ng mga tao para protektahan ka? Bahagyang nag-alala si Noel. Huwag kang mag-alala, Uncle Noel, hindi nila kayang hanapin ang bahay na iyon. Samantala, tapos nang kumain si Alvin at tumayo. Tito Noel, salamat sa hapunan. Oras na para makauwi ako ngayon. Kung hindi, mag-aalala ang nanay ko. Ipapalabas na kita. Tumayo rin si Noel at pinaalis si Alvin sa Divine Might Marquee Estate kasama si Flynn. Ang mga sundalong bantay sa labas ng pangunahing tarangkahan ng Divine Might Marquee Estate ay hindi napigilan ang kanilang mga mag-aaral na maghihigpit. Sino ba naman itong kabataang ito? Nagagawa niyang personal na paalisan ang Marquee at ang kanyang anak. Tito Noel, Kuya Flynn, aalis na ako. Si Alvin ay nagpaalam sa dalawa bago ang kanyang katawan ay gumalaw na parang espiritong ahas, na sumugod sa dulo ng kalsada bago nawala. Tatay, hindi ko akalain na ang anak ni Uncle Raymond ay magiging mas makalangit pa kaysa sa kanya. Nang mawala ang anyo ni Alvin sa kanyang harapan ay napabuntong hininga si Flynn. Isang 18-year-old 9th level core formation martial artist, at grade 9 alchemist. At saka, ang kanyang disposisyon ay mas matibay pa kaysa kay Brother Raymond noong mga nakaraang taon. At higit sa lahat, pagkatapos malaman ang relasyon namin ng kanyang ama, parang gusto niyang iwasan ang anumang masamang kalooban sa pamamagitan ng hindi pagnanais na tanggapin ang tulong ko, na para bang may utang na loob siya sa akin. Tumawa ng mapait si Noel. Itong bata, these years have really been tough on him. Pabor. Saglit na nanlamig ang mukha ni Flynn. Tinulungan niya si Lolo na pagalingin ang lason niya, kaya parang mas malaki ang utang natin sa kanya, di ba? Gumawa ng ilang bilog si Alvin sa loob ng inner city, at pagkatapos lamang niyang matiyak na walang sumusunod sa kanya ay bumalik siya sa bahay. Bahagya pa siyang napabuntong hininga sa emosyon habang inaalala ang nangyari ngayon. Mayroon pa rin siyang puso na gamitin ang Divine Might Marquee Estate noong nakaraan, ngunit ngayong alam na niya ang relasyon sa pagitan ng kanyang deadbeat na ama at ng Divine Might Marquee, sa halip ay ikinalat niya ang lahat ng iniisip na gamitin ang Divine Might Marquee Estate. Bagamat ang karamihan sa mga paghihirap na kasalukuyang kinakaharap niya ay madaling malulutas sa dulo ng isang talon kapag nakuha na niya ang suporta ng Divine Might Marquee Estate, hindi niya ito gustong gawin sa ganoong paraan. Ang kanyang tingin ay hindi limitado sa maliit na Crimson Sky Kingdom na ito, at sa hinaharap ay aalis siya sa Crimson Sky Kingdom upang magtungo sa isang mas malawak na mundo. Sa oras na iyon, imposible para sa kanya na magkaroon ng pag-iral tulad ng Divine Might Marquee Estate na maaasahan. Kaya't tinanggap niya ngayon ang lahat ng paghihirap na kanyang hinarap at ginawa itong pagsubok para sa kanyang sarili. Aasa siya sa sarili niya para harapin ang lahat. At hindi makakuha ng tulong mula sa iba. Lamang kapag siya mismo ay malakas na siya ay magiging tunay na malakas. Siyempre, si Alvin ay hindi isang taong matigas ang ulo, at kung talagang kailangan niyang gamitin ang kanyang trump card, ang Divine Might Marquee Estate, gagamitin niya ito ng angkop. Kababalik lang ni Alvin nang dumating ang 3 dilag sa kanyang tahanan upang salubungin siya na may mga mukha na puno ng pag-aalala. Ang kanyang ina ang unang nagtanong sa kanya. Tian, bakit ang aga mo umuwi ngayon? Bahagyang ngumiti si Alvin. Nay, pina-dinner ako ni Uncle Noel. Tito Noel. Saglit na hindi nag-react si Rosa.
Ang Divine Might Marquee ng Divine Might Marquee Estate, Noel, sabi ni Alvin. Kuya Noel. Nagulat si Rosa, pagkatapos ay lumitaw ang isang magaan na ngiti sa kanyang mukha. Napakaraming taon na ang lumipas, at namana na niya ang titulong Divine Might Marquee. Napakabuti na nagkaroon siya ng puso na imbitahan ka sa sandaling marinig niya ang tungkol sa iyo. Kahit si Rosa ay alam na ang anak niyang ito ay isa na ngayong kumalat ang pangalan sa buong Crimson Sky Kingdom's Imperial City, hanggang sa masasabing walang kahit isang kaluluwa ang hindi nakakakilala sa kanya. Ang sumunod na 10 araw ay dumaan ng mapayapa. Bukod sa pagpapadala ng Darfield Clan ng mga tao na maghintay sa labas ng Paladin Academy para kumbansihin si Alvin sa hindi mabilang na mga pangako at pagkatapos ay paulit-ulit na tinanggihan ni Alvin. Hindi nakatagpo si Alvin ng anumang espesyal na okasyon sa loob ng 10 araw na ito. Ang pangalawang amo ng Darfield Clan, si Aaron, at ang ika-5 prinsipe ng Imperial Family ay tila ganap na nawala sa loob ng isang araw. Sa takip silim, pagkatapos magpaalam kina Ray at Butch, hindi umuwi si Alvin, sa halip ay naglakad patungo sa estate ng. Binawi niya ang imbitasyon na inutusan ng isang tao na ipadala sa kanya at isinilid sa kanyang bulsa. Habang dumaan siya sa isang maliit na eskinita. Biglaan. Hits his. Dalawang maliliit na ulo ang nakausli sa mahabang manggas ni Alvin. Sila ay isang maliit na itim na sawa at isang maliit na puting sawa. Kasalukuyan silang naglilipat-lipat ng kanilang mga dila habang iginagalaw nila ang kanilang mga mata upang titigan si Alvin, at ang mga sungay ng ginto at pilak sa kanilang mga ulo ay kumikinang na may kaunting kinang. Kayong dalawang maliit na tao, maging masunurin. Ibinalik ni Alvin ang dalawang maliliit na sawa sa kanyang manggas bago nagpatuloy pasulong. Para sa kaligtasan, lalo niyang isinama si Little White nang umalis siya ngayon sa bahay. Kaya, ito ay katumbas ng pagkakaroon niya ng 2 pang-4 na antas ng Nascent Soul na bodyguard. Bukod dito, sa bilis at maliit na sukat ni Little White at Little Black, kahit na ang isang 5th level Nascent Soul martial artist ay mamamatay sa kanilang mga kamay kung ang martial artist na iyon ay bahagyang pabaya. Bagamat malawak, ang ari-arian ni ay tila simple at walang palamuti sa labas. Nasa malapit na ang ari-arian noong pumunta ka. Isang malakas na sigaw ang umalangaw-ngaw mula sa malayo, na sinundan ng nakakabinging alon ng mga paa ng kabayo na tumatama sa lupa. Tumingin si Alvin, at ang nakita niya ay isang binata na nakasuot ng asul na hinahampas ang kanyang Fergana horse habang lumilipad ito. Ang destinasyon nito ay ang Estate Rin. Lumubog ang mukha ni Alvin, dahil napansin niya na nang mapansin siya ng taong ito, hindi lang bumagal ang takbo ng tao, sa halip ay mabagsik niyang hinampas ang Fergana horse para dumiretso kay Alvin. 163. Nakaharap sa Fergana horse na marahas na humahagibi sa kanya, nanlamig ang tingin ni Alvin at mahigpit niyang kinuyam ang kanang kamay. Medyo nakaumbok yung muscle sa kamay niya. Kung ang tao ay talagang mag-udyok sa kanyang kabayo na makabangga kay Alvin, kung gayon ay hindi utol si Alvin na pasabugin ang tao at ang kanyang kabayo na lumilipad. Lumapit ang Fergana horse. Ito ay ilang metro lamang ang layo mula kay Alvin ngayon. Nay! Agad na hinigpitin ng binata sa Fergana horse ang paghahari sa kanyang kabayo, at huminto ang Fergana horse 1 metro ang layo mula kay Alvin. Mayabang na winalis ng binata si Alvin gamit ang kanyang tingin at sinabi, sa mapagpakumbaba na tono, "Anak, matapang ka. Ang swerte mo. Kung hindi dahil dito ang gate ng ari-arian ng Third Prince, natumbok ka na ngayon ng aking Crimson Blood at tiyak na patay na." Crimson Blood ang mismong pangalan na tinawag ng binata sa Fergana horse na kanyang nasakihan. Ang kahulugan sa likod ng pananalita ng binata ay walang iba kundi ang pagsasabing kailangan niyang maging maalalahanin dahil ito ang gate ng ari-arian ng Third Prince. Kung hindi, si Alvin ay natamba na niya sa kamatayan. Tinitigan ni Alvin ang binata sa mata na may matiwasay na titig, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumulot sa isang bakas ng isang magaan na ngiti. Hindi rin masama ang swerte mo. Nang ang tingin ng binata ay naglabas ng isang puzzle expression, tumalikod si Alvin at naglakad patungo sa gate ng ari-arian ng Third Prince.
Gaya nga ng sinabi niya, hindi naman talaga masama ang swerte ng binata. Kung hindi pa huminto ang binata kanina ay sabog na siya sa paglipad kasama ang kanyang kabayo. Ang kaunting kumpiyansa na ito ay isang bagay na taglay ni Alvin ng walang pag-aalinlangan. Hamak na karaniwang tao. Malamig na ungol ng binata, bago pinasigla ang kanyang kabayo na lampasan si Alvin at makarating sa tarangkahan ng ari-arian ng Third Prince bago si Alvin. Bumaba ang binata sa kanyang kabayo at ipinasa ang rende ng kanyang kabayo sa isa sa mga katulong sa bahay ng ari-arian ng Third Prince, pagkatapos ay ibinigay niya ang kanyang imbitasyon sa medyo may edad na lalaki na mukhang manager. Sa utos ng middle-aged manager, isa pang house servant ang pumasok sa estate kasama ang binata, na pinangungunahan ang binata. Guest, mangyaring ipakita ang iyong imbitasyon. Samantala, dumating si Alvin sa harap ng gate ng ari-arian ng Third Prince. May ngiti sa mukha ang nasa katanghaliang gulang na manager dahil hindi siya naglakas loob na tingnan si Alvin. Lumingon ang binata na nakapasok na sa estate at nakitang muli itong nakasuot ng violet na kabataan, at hindi niya maiwasang kutsain. Anak, ang ari-arian ng ikatlong prinsipe ay hindi isang lugar kung saan sino man ang may mga kwalifikasyon na makapasok. Kung wala kang imbitasyon, dapat kang mag-FK off, umuwi, at uminom ng gatas. Nagsalubong ang mga kilay ni Alvin at ang kanyang mga mata ay naglabas ng bahagyang galit mula sa paulit-ulit na panunukso ng taong ito. Naisip ba niya na madaling mabuli si Alvin? Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay napangiti habang pinagmamasdan ang binata na nagmamayabang at nawawala sa kanyang harapan, pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang bulsa at tinanggal ang imbitasyon. Alvin. So you're young Master Alvin. Nagliwanag ang mata ng middle-aged manager nang makita ang imbitasyon. Siya na ngayon ay may mukha na puno ng kabab ang loob at pagpipitagan. Ang ikatlong prinsipe ay nag-iwan ng salita na kung darating ang kabataang ito, dapat niyang aliwin siya ng may pinakamataas na antas ng kagandahang loob, kaya hindi siya nang ahas na maging mahinahon sa anumang paraan. Young Master Alvin, mangyaring pumasok. Huminga ng malalim ang middle-aged manager bago personal na pinangunahan si Alvin. Bahagyang tumango si Alvin bago sumunod sa likod ng nasa katanghaliang gulang na manager at naglakad papunta sa ari-arian ng Third Prince. Siya si Alvin. Yung Alvin lang na sumikat ang makakagawa ng manager na personal na manguna. Ang binata na pumasok kanina ay parang numero 1 sa mga inapo ng sangay ng Sullivan clan, si Anton, tama ba? Parang kinukutya niya si Alvin kanina. Kahit na ang lakas ni Anton ay hindi mahina, sa mga tuntunin ng likas na talento, walang paraan na maikumpara niya si Alvin. Nagbulungan ang mga katulong sa bahay sa usapan. Sa kanyang paglalakbay, napansin ni Alvin na ang ikatlong prinsipe ay malamang na isang taong marunong magsaya sa buhay, dahil ang buong malawak na lupain ay puno ng mga pambihirang bulaklak at kakaibang mga halamang gamot, at ang ilan sa mga ito ay pambihirang mga panggamot na materyales. Hindi nagtagal, sa pangunguna ng nasa katanghaliang gulang na manager, dumating si Alvin sa isang maluwang, gawa ng tao na lawa sa loob ng panloob na patio. Habang unti-unting nagdilim ang kalangitan, ang gusaling nakatayo sa gitna ng pool na gawa ng tao ay maliwanag na naiilawan, at paminsan-minsan ay umaalingaw-ngaw ang mga tunog ng tawanan mula sa loob. Ang lugar na iyon ay tila mataong sa ingay at excitement. Dumating na ang young master ng Sullivan clan na si Anton. Maya-maya pa, may narinig na boses mula sa harapan. Anton. Nagsalubong ang mga kilay ni Alvin. Ang binata na nag-provoke sa kanya kanina sa labas ng gate ay talagang miyembro ng Sullivan clan. No wonder sobrang yabang niya. Gayunpaman, tila binanggit na ni Butch noon na ang tatlong dakilang angkan ng Imperial City ay palaging pinipigilan ang kanilang mga direktang inapo na disipulo na lumahok sa kompetisyon para sa awtoridad ng Imperial, kaya sa pag-iisip na ito, ipinalagay ni Alvin na itong si Anton ay hindi direktang inapo ng Sullivan clan. Pagbati, ikatlong prinsipe. Pagbati, Prinsesa Sofia.
Sa ilalim ng pamumuno ng nasa katanghaliang gulang na manager, si Alvin ay nakatapak pa lang sa kahoy na tulay na patungo sa gusali sa gitna ng gawa-gawang lawa nang marinig niya ang mapagpakumbaba at magalang na boses ni Anton. Prinsesa Sofia. Bahagyang nagulat si Alvin. Ilang buwan na siyang nasa Imperial City, kaya alam niya ang maraming bagay tungkol sa Imperial City ng detalyado. Si Prinsesa Sofia ay ang anak na babae na pinakagusto ng kasalukuyang emperador, at siya ay kinilala sa publiko bilang numero 1 kagandahan sa Imperial City. Ang numero 1 kagandahan sa Imperial City. I wonder how she compares to my Kelly and Little Megan. Ang pag-uusisa ay lumitaw sa puso ni Alvin. Si Kelly o Megan ay parehong pinakamagandang babae na nakita niya mula nang dumating sa mundong ito. Sa mga babaeng nakita niya, tanging ang Leia ng Dolan clan, ang malaanghel na kagandahan ng kapatid ni Rey, ang maihahambing kina Kelly at Megan. Bukod sa kanya, si Alvin ay hindi nakakita ng kahit isang babae na may kukumpara kina Kelly at Megan. Ang nasa katanghaliang gulang na manager ay pumasok na may matatag na hakbang habang dinadala niya si Alvin sa gusali sa gitna ng lawa bago magalang na sinabi, "Kamahalan, dumating na si Young Master Alvin." Agad na nagliwanag ang tingin ng binata na nakaupo sa yulunan ng gusali sa gitna ng lawa. Samantala, kakapasok lang ni Alvin sa gusali. Nakita niya ang isang magiliw na binata na nakasuot ng gintong damit na nakaupo sa yulunan. Ang kabataan ay nasa edad na 25 o 26 at may kahangahangang disposisyon sa pagitan ng kanyang mga kilay, ganap na minana ang marangal na hitsura ng isang alagad ng pamilya ng imperial. Ikatlong prinsipe. Nahulaan ni Alvin ang pagkakakilanlan ng taong ito at bahagyang tumango habang nakangiti. Ito ay maaaring ituring na nagbigay ng respeto sa kanya. Sa sandaling ito, nagsalubong ang mga kilay ng matandang lalaki sa likod ng binata na nakasuot ng ginintoang damit, at sumigaw siya, sa isang mabangis na boses, "Nakakatakot." Ang nakakatakot na tunog ay umalangaw-ngaw sa pamamagitan ng paggamit ng paraan ng pag-condensate ng origin energy sa tunog, at direktang tumusok ito sa eardrums ni Alvin. Agad na natunaw ng makapangyarihang espiritual na lakas ni Alvin ang tunog na ito, kaya nanatili siyang hindi nabigla habang mahinahon niyang winalis ang matandang lalaki sa kanyang tingin. Napatingin siya sa dalaga na nakaupo sa kanan ng third prince. Ang edad ng batang babae ay katulad ng sa kanya, sa paligid ng edad na 18. Siya ay may matingkad na mga mata, magandang hitsura, at isang pambihirang disposisyon. Ang mga iyon ay sinamahan ng isang ulong hanggang balikat, magagandang buhok na nahuhulog sa kanyang likuran na parang talon, isang pares ng magagandang pisngi na magiging sanhi ng sinumang sumulyap sa kanila na hindi mapigilan ang kanilang sarili na makaramdam ng protection sa kanya, at mga cherry na labi na naging sanhi ng iba na magkaroon ng pagnanais na halikan at sipsipin sila ng ilang sandali. Sa aspeto ng hitsura, ang batang babae na ito ay hindi mas mababa kay Kelly at Megan. Tulad ng inaasahan sa numero 1 kagandahan sa Imperial City. Ang kanyang hitsura ay higit pa sa sapat upang karibal ang aking Kelly at Little Megan. Mabilis na bumalik sa katinoan si Alvin, at bahagya siyang ngumiti sa dalaga. Prinsesa Sofia. Mula sa pagbati ni Alvin sa ikatlong prinsipe, hanggang sa mabangis na sigaw ng matanda, pagkatapos ay sa pagbibigay galang niya kay Prinsesa Sofia, lahat ng ito ay nangyari sa isang kisap mata. Ang mga mata ng matanda ay naglabas ng nagulat at natatarantang ekspresyon. Isang pangsyam na antas ng core formation martial artist ang aktwal na nakatiis sa kanyang paggalaw gamit ang origin energy na pinalapot sa tunog. Nagdulot ito ng bahagyang hindi paniniwala sa kanya. Haha! Tawa ng tawa ang ikatlong prinsipe. Narinig ko ang magandang pangalan ni kapatid na Alvin. Ngayong nakilala na kita, nakikita ko na talagang karapat-dapat ka sa gayong pangalan. Akala ko noong una ay hindi papansinin ni kapatid na Alvin ang aking imbitasyon, at hindi ko akalaing darating talaga si kapatid na Alvin. Tunay na isang kasiya siyang sorpresa. Bahagyang ngumiti si Alvin. Third Prince, masyado kang mabait. Ordinaryong tao lang ako, at isang karangalan ang maimbitahan ni Third Prince.
Si kapatid na Alvin ay hindi mapagmataas o mapagpakumbaba sa ganoong edad. Talagang mahirap makuha iyon. Kapatid na Alvin, mangyaring maupo. Ang ikatlong prinsipe ay biglang tumayo at itinuro si Alvin sa upuan sa kaliwa ng ulo. Halatang sadyang iniwang walang laman ang upuang ito. Salamat, Third Prince. Hindi sinubukan ni Alvin na maging magalang at direktang umupo doon. Samantala, ang nagbabagang mga tingin mula sa mga upuan sa ibaba ay isa-isang bumaba kay Alvin. Ang mga may-ari ng mga titig na ito ay karaniwang lahat ng 20 hanggang 25 taong gulang na mga kabataang lalaki na may mapagmataas na tingin, at sa pagtingin sa kanilang mga damit at disposisyon, sila ay malinaw na mga individual na may pambihirang kapanganakan. Na-curious sila sa una kung bakit sinasadya ng Third Prince na maghanda ng upuan sa tabi niya at kung para kanino siya aalis sa upuan. Ngayon sa wakas ay naunawaan na nila na ito ay naiwan para sa kabataang ito na ang pangalan ay sumikat kamakailan sa Imperial City. Sa isang panig ng ikatlong prinsipe ay si Prinsesa Sofia, at sa kabilang banda ay si Alvin. Walang makapagsasabi ng kahit ano tungkol sa pag-upuro ni Prinsesa Sofia, ngunit si Alvin. Sa kasalukuyan, marami sa mga batang talento ang may mga titig na naglalabas ng kawalang kasiyahan. Siyempre, hindi sila naglakas loob na ituro ang kanilang kawalang kasiyahan sa ikatlong prinsipe, at sa gayon ay bumaon kay Alvin ang labis na hindi magiliw na mga tingin. Malinaw na napansin ni Alvin ang mga titig na ito, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang tingin ay bumaba kay Anton, na nasa malayo. Sa sandaling ito, medyo hindi natural ang titig ni Anton, dahil hindi niya akalain na ang nakaharap niyang kabataang nakadamit ng violet sa labas ng gate ng ari-arian ng Third Prince ay si Alvin na ang pangalan ay kumalat at nagdulot ng maraming talakayan sa loob ng Imperial City. Gayunpaman, nang maalala niya ang isang bagay na narinig niya mga 2 araw na ang nakakaraan, ang kanyang puso ay huminahon, at ang kanyang mabangis na tingin ay walang takot na sinalubong ni Alvin. Kaya ikaw ang Alvin na iyon. Nabalitaan ko na paulit-ulit kang inimbitahan ng Darfield clan ngunit tinanggihan mo ito. Hindi ka takataka na wala kang maayos na kabayo at nakakalakad ka lang papunta sa ari-arian ng Third Prince. Nakataas ang mga kilay ni Anton habang nakatingin kay Alvin at nagsasalita ng may mapanuksong tono. Ang ikatlong prinsipe na nagbigay ng ganoong importansya kay Alvin ay naging dahilan upang makaramdam din siya ng kalungkutan sa kanyang puso, ngunit ngayon ay tila nakagawa na siya ng paraan para makapagbulalas. Narinig ko na rin ito. Nagtataka ako kung bakit ang isang direktang inapo ng Darfield clan ay dadalo sa piging ng ikatlong prinsipe, kaya ito pala ay isang taong umalis sa Darfield clan sa sarili nilang kagustuhan. Kapatid na Alvin, ganda ng tapang. Ang mga mata ng binata na nakasuot ng asul na nakaupo sa tapat ni Anton ay pumikit sa isang linya, at bagamat tinawag niyang kapatid si Alvin, ang mapanuksong intensyon sa kanyang mga salita ay isang bagay na maiintindihan ng sinumang naroroon. Ang mga gawa ni Alvin ay ikinalat at napag-usapan sa buong Imperial City kamakailan, kaya ang mga kabataang talento na naroroon ay halos narinig tungkol sa kanya. Kung si Alvin ay isa pa ring direktang inapo na disipulo ng Darfield clan, maaaring sila ay bahagyang natakot. Gayunpaman, tumanggi si Alvin na bumalik sa Darfield clan. Kung wala ang suporta ng Darfield clan, kahit na mas mahusay ang kanyang likas na talento, kahit na siya ay tumuntong sa ika-9 na antas ng core formation stage sa edad na 18, kaya ano? Ang Crimson Sky Kingdom ay hindi kailanman nagkulang sa mga henyo. Gayunpaman, ang henyo na nagawang tunay, maayos na mature ay napakakaunti. 164. Noong kalalabas pa lang ni Alvin, ang malatubig, magandang mga mata ni Prinsesa Sofia ay sobrang kalmado habang nakatitig kay Alvin, ngunit ngayon ay nagkaroon na sila ng mga alon sa loob. Ibang-iba ang kabataang ito sa mga taong karaniwan niyang nakikita. Kapag nahaharap sa pangungutya ng iba, nagawa pa rin niyang umiwas sa usapin at maging walang pakialam. Mahirap isipin kung paanong ang isang kabataan ay magkakaroon ng gayong kakilakilabot na lakas ng pag-iisip. Young Master Darfield, narinig ni Sofia ang iyong mga ginawa, at lubos akong humahanga sa iyo. Gagamitin ni Sofia ang tsaang ito bilang alak para i-toast ka.
Sa kalaunan, nagsalita si Prinsesa Sofia, at pinigilan ng kanyang malinaw na boses ang mapanuksong boses ng pulutong ng mga kabataang talento. Bahagyang kumislap ang tingin ni Alvin nang mapansin niyang tinutulungan siya nitong Prinsesa Sofia. Sa kasalukuyan, kahit ang host, ang ikatlong prinsipe, ay malamig na nakatingin sa gilid at hindi nagsasalita. Talagang dalisay ang Prinsesa Sofia na ito. Bihira lang talaga na mapanatili niya itong puso niya sa Imperial Family na puno ng panlilinlang sa isa't isa, naisip ni Alvin sa kanyang puso, bago itinaas ang kanyang tasa ng alak at tumango kay Prinsesa Sofia. Matapos maubos ang alak sa kanyang baso sa isang lagok, si Alvin ay tumawa ng walang pakialam. Nabalitaan ko na si Prinsesa Sofia ang numero 1 kagandahan sa Imperial City. Ngayong nakilala na kita, nakikita ko na talagang karapat-dapat ka sa iyong reputasyon. Iniisip ko kung sino ang magiging maswerteng kukunin si Prinsesa Sofia bilang kanyang nobye sa hinaharap. Ito ay talagang magiging kapalaran na naipon ng taong iyon habang buhay. Young Master Darfield, nagbibiro ka. Maging si Prinsesa Sofia, na sanay makarinig ng pambobola, ay hindi napigil ang mamula ang kanyang mukha, at bahagyang lumakas ang tibok ng kanyang puso. Ang mga batang talentong naruroon ay tumingin kay Alvin na may mas naiinggit na mga tingin nang mapansin nila sina Alvin at Prinsesa Sofia na masayang nag-uusap at tumatawa na parang walang ibang tao. Itinataas ko ang aking tasa bilang toast sa lahat ng nagbigay sa akin ng pabor ng kanilang presensya sa aking piging ngayon. Ang ikatlong prinsipe, na hindi kailanman nagsalita at nagpapanatili ng katahimikan habang naghihintay sa mga kaganapan, ay napansin na bahagyang lumiliko ang kapaligiran, kaya't itinaas niya ang kanyang tasa ng alak upang basagin ang kapaligiran na puno ng maasim na inggit. Tumaas ang mga sulok ng bibig ni Alvin habang kumukulot sila sa isang magaan na anggulo. Gaya ng inaasahan, ang ikatlong prinsipe ay hindi simpleng figure. Naghinala si Alvin na sinadya ng ikatlong prinsipe na siyasatin siya mula sa sandaling hiniling niya sa kanya na maupo sa upuang iyon. Gayunpaman, hindi niya lubos na naisip ang bagay na iyon. Kung talagang sinusuri siya ng ikatlong prinsipe, ano ang silbi ng paggawa nito? Bahagyang umiling si Alvin at nagpa siya na huwag nang isipin pa, dahil pumunta lang siya rito para magkaroon ng libreng pagkain. Ano ang kinalaman ng lahat sa kanya? Hanggat ang mga taong ito ay hindi lumampas sa dagat, kukunin niya lamang ito bilang isang grupo ng mga baliw na aso na tumatahol. Kung sila ay lumampas sa dagat, kung gayon hindi siya magiging isang taong madaling masaktan. Habang nag-iisip siya hanggang sa puntong ito, ang kalmadong tingin ni Alvin ay kumislap ng isang piraso ng siksik at malamig na liwanag. Sa panahon ng piging, karamihan sa mga batang talento na naruroon ay halos sinusubukang makipag-usap kay Prinsesa Sofia. Sa ganang kanila, kung makuha nila siya, makakaakyat sila ng mabilis sa mundo at pumailang lang sa langit ng sabay-sabay. Pagkatapos ng lahat, si Prinsesa Sofia ay ang anak na babae na pinakagusto ng kasalukuyang emperador, kaya kung ang isa sa kanila ay magiging manugang ng emperor, nangangahulugan din ito na kailangan nilang magpumiglas ng 30 taon ng mas kaunti. Tanging si Alvin lamang ang umiinom at kumain ng mag-isa, dahil ang paraan ng pag-arte ng grupo ng mga batang talento ay hindi naiiba sa isang circo para sa kanya. Ang sorpresa sa mga mata ng ikatlong prinsipe ay lalong lumakas, dahil napansin niya na ang Alvin na ito ay mas hindi maarak kaysa sa inaakala niya. Noong una ay naisip niya na kahit na mataas ang likas na talento ni Alvin sa martial daw, ang isang kabataan lamang ay kulang sa mga karanasan sa buhay at sa gayon ay magagamit. Gayunpaman, napagtanto niya ngayon na ang karunungan ng kabataang ito ay nalampasan ng alinman sa karunungan ng iba pang mga kabataang talento na ito. Kahit na siya ay bahagyang hindi nakakakita sa kabataang ito, at bigla niyang naramdaman na halos imposible para sa kanya na kontrolin ang kabataang ito. Kuya Alvin. Ang ikatlong prinsipe ay biglang nagsalita, at isang daloy ng karunungan ang sumilay sa kanyang mga mata. Natahimik ang buong gusali sa gitna ng lawa nang magsalita ang ikatlong prinsipe. Kahit na ang grupo ng mga batang talento na nagpapakita ng kanilang matikas na kilos hanggang sa nilalaman ng kanilang mga puso sa harap ni Prinsesa Sofia ay pinigilan na ngayon ang kanilang mga sarili.
At ang kanilang mga tingin ay muling bumaba kay Alvin. Noong una ay inakala ni Alvin na maaari siyang kumain at uminom ng payapa bago umalis ng walang pakialam, ngunit nang mapansin niya ang ngiti sa mga sulok ng bibig ng ikatlong prinsipe, ang kanyang puso ay bumigat at bigla siyang nagkaroon ng masamang premonition. Gaya ng inaasahan, ang ikatlong prinsipe ay tumingin kay Alvin at bahagyang ngumiti. Kung tutuusin, ang kapatid kong ito ay nasa edad na ng kasal. Ang taong higit na hinahangaan niya sa kanyang buhay ay ang iyong ama, ang walang katulad na henyo, si Raymond, na ang pangalan ay dating kumalat sa Crimson Sky Kingdom. Nakita pa nga niya ito bilang kanyang idolo. Kahit minsan ay sinabi niya na kung siya ay mag-aasawa sa buhay na ito, tiyak na ito ay sa isang figure ng nakakagulat na talento tulad ni Raymond. Sa aking palagay, ang matikas na kilos na ipinahayag ngayon ni Brother Alvin ay higit pa kaysa sa iyong ama ilang taon na ang nakakaraan. Ang pananalita ng ikatlong prinsipe ay tila may itinuro habang sinulyapan niya si Alvin na may pagdududa. Third kuya, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang mukha ni Prinsesa Sofia ay nanlamig dahil siya ay ganap na natulala. Kailan pa siya nagsabi ng ganito? Hindi nagtagal, napansin niya na ang mga batang talento na naruroon ay nakatingin na kay Alvin na may mga titig na puno ng puot. Matalino siya, kaya agad niyang naunawaan ang intensyon ng kanyang ikatlong kapatid. Bahagyang nagalit siya sa loob ng kanyang puso, ngunit sa huli ay hindi siya kumibo dahil nahadlangan siya ng mga baklad ng pamilya ng magkapatid. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng kanyang bibig nang mapansin niya si Alvin na nakatingin sa kanya na may nagtatanong na tingin, at bahagya siyang umiling. Nang tumingin si Alvin kay Prinsesa Sofia, napansin niya ang pagiging inosente mula sa mga mata ni Prinsesa Sofia, at sa parehong oras ay naramdaman niya ang kanyang kawalan ng kakayahan. Agad niyang naunawaan ang intensyon ng ikatlong prinsipe, at hindi niya maiwasang mapangiti sa kanyang puso. Ang ikatlong prinsipe na ito ay madaling pakisamahan. Sa unang pagkakataon, bumangon sa kanyang puso ang pagkasuklam sa ikatlong prinsipe. Gayunpaman, hindi siya nagsalita at sa halip ay walang takot sa mga nakakainggit na tingin na bumaba sa kanya. Tumingin siya sa third prince at bahagyang ngumiti. Kung ganoon nga, sana ay matulungan ng bahagya ni third prince ang kapatid mo. Payagan mo akong samahan siya sa paglalakad sa paligid ng lawa. How about it? Nanlamig ang mukha ng ikatlong prinsipe. Hindi niya akalain na ang mukha ni Alvin na ito ay napakakapal na talagang susundin niya ang daloy at gagamitin ito bilang isang pagkakataon upang makakuha ng isang kalamangan. Nang wala na siyang salita, malungkot ang mukha ni Anton. Alvin, sino ka sa tingin mo? Talagang nangangahas na maging mapangahas sa harap ng third prince. Sigaw niya sa mahinang boses, na parang gustong magpakitang gila sa ikatlong prinsipe at Prinsesa Sofia. Nagsalubong ang mga kilay ni Alvin habang ang kanyang tingin ay bumaba kay Anton at walang pakialam na nagtanong, tinatawag kang Anton, tama ba? Eksakto, ako si Anton. Itinaas ni Anton ang kanyang ulo na may mukha na puno ng pagmamataas. Anton, tinatanong mo kung sino sa tingin ko, pero iniisip ko kung sino ka sa tingin mo. Kausap ko si Third Prince, at kahit si Third Prince ay walang sinabi, pero nandito ka sa pagiging mapangahas at inaagaw ang kanyang tungkulin bilang host. Mukhang wala kang iniisip sa Third Prince. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay kumulat sa isang bahagyang masamang ngiti, ang kanyang boses ay dahan-daang lumakas, at nang matapos siya, ito ay napuno ng kahangahangang katwiran. Kaagad natakot si Anton hanggang sa namutla ang kanyang mukha. Third Prince, ako. Hindi ko sinasadya yon. Tumingin si Anton kay Third Prince habang nagmamadaling nagpaliwanag. Siya ay tila isang taong may kasalanan na ibinigay ang kanyang sarili sa isang malamaya na pagtanggi. Nang sumulyap si Third Prince kay Anton, ang kanyang kalmadong titig ay may halo-halong displeasure sa loob, ngunit hindi nagtagal ay nakabawi ito sa kanyang karaniwang magiliw na hitsura. Naging mapagmatsyag si Alvin, dahil ang ikatlong prinsipe na ito ay talagang isang lobo sa puso ngunit inosente ang hitsura. Ang ganitong uri ng tao ay isang lobo na nakadamit ng tupa at lubhang nakakatakot. Kuya Alvin, natural na wala akong tutol sa sinabi mo. Dahan daw ang sabi ni Third Prince.
Biglang lumakas ang tibok ng puso ni Prinsesa Sofia nang marinig niya ang sinabi ng ikatlong prinsipe, at sumilip siya kay Alvin. Ang isang maliit na piraso ng kulay rosas na pula ay lumitaw sa kanyang magandang mukha. Talaga bang mamasyal ako sa lawa kasama siya? Gayunpaman, ang tingin ni Alvin kay Third Prince ay hindi kailanman nagbago, dahil nakita niya mula sa titig ni Third Prince na hindi siya papayag ng ganoon kadali. Gaya ng inaasahan, bumaba ang tingin ni Third Prince sa iba pang mga batang talento na naruroon. Gayunpaman, iyon ay magiging hindi patas sa iba pang naruroon dito. Paano ito? Ang malalakas ay iginagalang sa loob ng Crimson Sky Kingdom, at karamihan sa mga batang talento na naruroon ay nasa tuktok ng ika-9 na antas ng core formation stage. Brother Alvin, kung kaya mo silang talunin at gawin silang taos-pusong kumbinsido, sigurado akong wala silang anumang pagtutol. Lahat, ano sa palagay ninyo? Saglit na bumaba ang tingin ni Third Prince kay Alvin bago lumipat sa karamihan ng mga tao. Matalino si Third Prince. Talaga. Agad na pinagsalikop ng mga batang talento ang kanilang mga palad at kamao, na naglalabas ng bearing na nagpapakitang gusto nilang magpakitang gila sa harap ni na Prinsesa Sofia at Third Prince. Third Prince, kahit na pareho tayong nasa ika-9 na antas ng core formation stage tulad ni Alvin, nagtataglay siya ng grade 7 na spirit weapon. Kung aasa siya sa lakas ng kanyang spirit weapon, ito ay parang panalo ng hindi umaasa sa sarili niyang lakas. Ang ilang matalinong individual ay hindi napigil ang magpahayag. Ayon sa mga alingaw-ngaw, ang tanging dahilan kung bakit nagawang patayin ni Alvin si Xander, na nasa parehong antas ng cultivation tulad niya, ay sa pamamagitan ng pag-asa sa grade 7 na spirit weapon na hawak niya. Ang puntong ito ay isang bagay na hindi lihim sa loob ng Imperial City. Nang mapansin ng Third Prince na nakatingin, ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay napangiti. Kung gayon hindi ako gagamit ng sandata ng espiritu. Si kapatid na Alvin ay tahasan gaya ng inaasahan. Ganito ang tungkol dito. Sino mang lumaban kay kapatid na Alvin ay ipinagbabawal na gumamit ng anumang anyo o pinagmumula ng panlabas na lakas. Ang ikatlong prinsipe ay tumawa ng buong puso, at isang bakas ng isang pamamaraan na nagtagumpay ang sumilay sa kanyang mga mata. Ang lahat ng naruroon, kabilang siya, ay hindi inakala na si Alvin ay may kakayahang sugpuin ang lahat ng iba pang 9th level core formation martial artists nang hindi ginagamit ang kanyang grade 7 spirit weapon, dahil sa karaniwan, ang mga martial artists sa parehong antas ng cultivation ay may parehong dami ng lakas. Ang pinagkaiba lang ay ang stage ng kanilang martial skills. Ang partidong may martial skill sa mas mataas na antas ay ang partidong sumakop sa magandang posisyon. Ang mga batang talento na inimbitahan niya sa piging na ito ay halos lahat ng 20 hanggang 25 taong gulang na henyo na martial artist na nagil-inang ng kanilang martial skill sa loob ng maraming taon. Sa mga tuntunin ng martial skills, hindi sila magiging mababa kay Alvin. Third brother. Matagal na itong pinahintulutan ni Prinsesa Sofia, ngunit nang makita niyang si Alvin ay naging kaway ng publiko, ng mga kabataang talento na naruroon dahil sa sinadyang paggabay ng ikatlong prinsipe, ang kanyang magandang mukha ay namula saglit at hindi niya napigilan ang sarili na magsalita. Ang kanyang pagpaparaya ay umabot na sa limitasyon nito. Sofia, huwag kang mag-alala, spar lang yan. Magiging maayos ang sweetheart mo. Bahagyang ngumiti si Third Prince. Ang mga ekspresyon ng mga batang talento na naruroon ay naging malungkot nang marinig nila ito, at ang kanilang mga mata ay napuno ng malamig na liwanag nang mapansin nila si Prinsesa Sofia na labis na nag-aalala kay Alvin. 165. Sweetheart. Namula ang mukha ni Prinsesa Sofia. Princess, kagaya nga ng sinabi ni Third Prince. Spar lang. Wala kang dapat ipag-alala. Nang malapit ng pabulaan na ni Prinsesa Sofia ang ikatlong prinsipe, nagsalita si Alvin sa kanyang harapan at itinigil ang kanyang mga aksyon. Ang walang katulad na magandang mukha ni Prinsesa Sofia ay nanlamig at ang mga ilaw ay dumaloy sa loob ng kanyang malatubig, malinaw na mga mata bago ang kanyang tingin na may kaunting pagkalito ay natipon kay Alvin.
Tumango si Alvin kay Prinsesa Sofia, at bumuka at sumara ang bibig nito habang may binibigkas ito sa kanya. Huwag kang mag-alala. Ito ang sinabi ng Alvin kay Prinsesa Sofia. Bahagyang lumuwag ang ekspresyon ni Prinsesa Sofia nang makita niya ito, pagkatapos ay umupo ulit siya sa kanyang upuan. Labis siyang na-curious kung saan nagkaroon ng matinding tiwala ang kabataang ito na kasing edad niya. Whoosh! Si Alvin ay napaka-prangka. Gumalaw ang kanyang katawan upang bumaba sa isang bakanteng espasyo sa gusali sa gitna ng lawa. Sino ang mauuna? Nanliit ang mga mata ni Alvin habang ang kanyang tingin ay lumilipas sa bawat batang talent na naruroon. Sa kasalukuyan, ang mga taong ito ay sabik na masubukan, at bawat isa sa kanila ay parang gusto nilang tapakan si Alvin at umangat sa mga ranggo. Gagawin ko. Sinabayan ng mahinang sigaw, isang binata na nakasuot ng berde ang bumaba sa bakanteng espasyo para harapin si Alvin. Nakatuon ang tingin ni Alvin at may bakas ng ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng kanyang bibig dahil ang taong dumating ay walang iba kundi si Anton. Ikatlong prinsipe. Samantala, tumingin si Anton kay Third Prince at magalang na sinabi, tulad ng kasabihan, nangyayari ang mga aksidente. Kami ni Alvin ay parehong 9th level core formation martial artists, at maaari lamang kaming lumaban ng buong lakas para magpasya kung sino ang mananalo. Kung may mga nasawi. Kung mayroong anumang mga casualty, kung gayon ito ay isang bagay na hindi maiiwasan. Nakatuon ang tingin ng ikatlong prinsipe habang nakatingin kay Alvin. Kuya Alvin, ano sa palagay mo? Walang pakialam na ngumiti si Alvin. Sumasang-ayon ako. Malungkot ang mukha ni Prinsesa Sofia nang marinig niya ang sinabi ng ikatlong prinsipe, ngunit nang magsasalita na sana siya, napansin niyang binibigyan siya ni Alvin ng isa pang tingin na humihiling sa kanya na maging kalmado. Bagamat hindi na siya nagsalita, bakas ang pag-aalala sa maganda niyang mga mata. Noong una niyang pagmasdan si Alvin, bagaman gwapo at pambihira si Alvin, wala siyang reaksyon dahil nakakita siya ng maraming gwapong lalaki. Nang makita niya kung paano napapanatili pa rin ni Alvin ang kanyang kalmado at kumpiyansang ngiti kapag nahaharap sa panunuyan ng grupo ng mga batang talento, napansin niya na ang ngiti ni Alvin ay nahawa sa kanya. Parang hinugot nito ang tali sa loob ng puso niya. Ang pakiramdam na ito ay isang bagay na hindi pa niya naramdaman noon. Ngayong nakita na niya si Alvin sa ganitong mapanganib na mga kalagayan, labis siyang nag-alala para kay Alvin. Alvin, papatayin kita. Ang mga sulok ng bibig ni Anton ay napangiti habang nakatingin kay Alvin at ang kanyang bibig ay bumuka at sumara. Kahit na hindi siya gumawa ng ingay, malinaw na nakita pa rin ni Alvin ang kanyang bibig. Patayin mo ako. Hindi ito pinansin ni Alvin. Maraming tao sa mundong ito ang gustong pumatay sa kanya, ngunit hindi ba't buhay pa siya at maayos na ngayon. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay may ngiti, at ang kanyang mga mata ay kumislap ng karunungan habang siya ay walang pakialam na sinabi, dapat alam ng isang tao ang kanyang mga limitasyon. Ang kanyang mga salita ay napakabigla, at si Anton lamang ang nakakaunawa sa kahulugan sa likod ng kanyang mga salita. Lumubog ang mukha ni Anton habang siya ay nagngangalit. Nililigawan mo si kamatayan. Agad, nanlamig ang mga mata ni Anton at gumalaw ang kanyang katawan. Tila nag-transform siya sa isang cheetah habang sinisingil niya si Alvin. Bawat hakbang niya ay umaalingaw-ngaw sa umaalingaw-ngaw na tunog ng kanyang mga paa na bumababa sa lupa, at tila isang malakas na unos ang dumaan sa lugar. 12 sinaunang mamit na silhouette na pinalapot sa anyo sa itaas ng Anton. Ginamit niya ang buong lakas niya sa sandaling umatake siya. Ang pamamaraan ng paggalaw na kasalukuyang ipinapatupad ni Anton ay malinaw na isang mataas na antas ng kasanayan sa paggalaw ng profound rank sa perfection stage, at ang kanyang bilis ay halos umabot sa limitasyon ng ika-9 na antas ng core formation stage. Siyempre, totoo lang ito kung ikukumpara sa mga ordinaryong 9th level core formation martial artists. Si Alvin ay hindi kasama sa saklaw na ito. Umupo si Third Prince sa yulunan at pinanood ang eksenang ito na may ngiti sa labi. Isang siksik at malamig na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata.
Bagamat sa unang pagkakataon pa lamang niya nakilala si Alvin, nakaramdam siya ng bakas ng pagbabante sa loob ni Alvin. Siya ay nagkaroon ng biglaang premonition na ang pagkakaroon ni Alvin ay malamang na maging isang hadlang para sa kanya upang maging emperador, kaya ngayon ay wala siyang ibang hinihiling kundi ang patayin ni Anton si Alvin. Mariin na ikinuyom ni Prinsesa Sofia ang kanyang mga kamao at hindi nang ahas na ipikit ang kanyang mga mata. Bumibilis din ang pintig ng kanyang puso. Sa mismong sandaling ito, tanging ang kabataang nakasuot ng violet na nakatayo roon nang hindi kumikibo ang nasa kanyang mga mata. Swish! Dumating si Anton bago si Alvin sa isang kisap mata, at isang panunuya ang lumitaw sa mga sulok ng kanyang bibig nang mapansin niya na hindi gumagalaw si Alvin. Mahusay na net palm. Mataas na grado ng profound rank martial skill. Mamuka ng husto ang palad ni Anton at ang kanyang origin energy ay sumabog. Ang buong kalangitan ay napuno ng mga larawan ng palad na sumipol habang bumababa sila upang balutin si Alvin. Hindi. Nang makita ang pag-atake ni Anton na malapit nang bumaba kay Alvin, napabulala si Prinsesa Sofia at biglang tumayo. Itong Alvin ay talagang mayabang. Ang parehong pag-iisip ay lumitaw sa mga puso ng marami sa mga batang talentong regalo, at isang panunuya ang lumitaw sa mga sulok ng kanilang mga bibig. Inakala nilang lahat na si Alvin ay mamamatay ng walang pag-aalinlangan. Bakas ang ngiti sa mukha ni Third Prince. Naglabas ng kabaliwan ang mga mata ni Anton. Sa ganang kanya, sa sandaling bumaba ang hampas ng palad niya, ang kabataang ito na nagparamdam sa kanya ng puot at inggit ay tuluyan ng maglalaho sa mundong ito. Agad na lumitaw ang kasiyahan sa gilid ng kanyang bibig. Sa paglipas ng panahon, bahagyang nanginginig ang katawan ni Alvin habang ang lakas na malapit sa 13 sinaunang mammoth ay sumabog. Gayunpaman, mayroon lamang 12 sinaunang mammoth na silhouette sa itaas niya. Mas malaking teleportasyon. Ipinalibot ni Alvin ang kanyang defensive martial skill at isang layer ng defensive chi barrier ang lumitaw sa ibabaw ng kanyang katawan sa eksaktong sandali na bumaba ang palad ni Anton. Bang! Bumaba lamang ang hampas ng palad ni Anton upang direktang dumapo sa defensive chi barrier ni Alvin. Ah! Sa halos parehong saglit, nagpakawala ng matinis na sigaw si Anton, habang ang kanyang kanang kamay na ginamit niya sa pag-atake ay pilit na itinulak palayo sa rebound force na ipinadala pabalik sa kanya ng greater teleportation. Siya ay sabog sa malayo bago bumagsak sa lawa na may splash. Samantala, ang defensive chi barrier sa ibabaw ng katawan ni Alvin ay nagkapira-piraso. Namula ang mukha ni Alvin dahil bagamat mayroon siyang defensive chi barrier para protektahan ang kanyang katawan, ang hampas ng palad ni Anton na gumamit ng lakas ng 12 sinaunang mammoth ay hindi ganoon kadaling makatiis, kaya may bahagi pa rin ng puwersa na bumaba sa kanyang katawan. Sa kabutihang palad, ang lakas ng buhay-buhay ng kanyang katawang laman ay higit pa kaysa sa sinumang ordinaryong martial artist. Kahit na ginamit niya ang lakas ng 13 sinaunang mammoth upang bumuo ng isang defensive chi barrier, ang kanyang mga panloob na organo ay masusugatan pa rin sa pagkabigla mula sa hampas ng palad ni Anton. Ang mga kasanayan sa pagtatanggol sa militar ay may kakayahang ganap na i-neutralize ang mga katulad na yugto ng nakakasakit na mga kasanayan sa militar, ngunit nalalapat lamang ito sa mga mas mababang antas ng martial artist. Kapag naabot na ng isa ang ika-9 na antas ng core formation stage, hindi na gaanong epektibo ang defensive chi barrier. Kasama si Third Prince at ang matandang nasa likod niya, lahat ng naruroon ay hindi napigil ang sumigaw ng Star Shift. Natukoy nila na ang defensive martial skill na ginawa ni Alvin ay ang pinakamalakas na defensive martial skill ng Dolan Clan, Star Shift. Bahagya silang natulala. Paanong si Alvin ay nagtataglay ng Star Shift, na isang kasanayan na hinding-hindi maipapasa ng Dolan Clan sa isang taong hindi nila apelyido. Ang buong braso ni Anton ay nabali, at ang kanyang katawan ay nanginginig. Matatag siyang tumayo sa sobrang kahirapan ngunit nasa sobrang awa pa rin. Sa sumunod na sandali, nagsikip ang mga mag-aaral ni Anton at ang kanyang mukha ay namutla. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng mapait at matinis na sigaw. Hindi. Nakita niyang gumalaw si Alvin.
Ang kasalukuyang siya ay ganap na walang paraan upang pigilan si Alvin dahil ang kanyang pinakamahalagang kanang braso ay baldado. Spirit Serpent Movement Technique. Bago ang sinuman ay bumalik sa kanilang katinoan mula sa nakaraang pagkabigla, agad na nilapitan ni Alvin si Anton. Ang finishing touch ng dragon. Si Alvin ay hindi man lang nagwagayway ng kanyang mga kamay upang lumikha ng anumang mga after images. Direktang itinuro niya ang kanyang daliri, na nagbuga ng matalim, pagsipol na tunog habang ito ay kumikislap patungo sa dibdib ni Anton. Naghihigpit ang mga mag-aaral ni Anton habang desperadong ipinapalabas niya ang kanyang defensive martial skill. Isang layer ng defensive chi barrier ang lumitaw sa ibabaw ng kanyang katawan. Defensive chi barrier. May pagkakaiba ba? Isang panunuya ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Alvin habang bumababa ang kanyang daliri. Sinamahan ito ng nakakasindak na unos na idiniin ang sarili sa defensive chi barrier sa dibdib ni Anton. Ito ay talagang nahaharap sa isang antas ng pagtutol. Gayunpaman, muling nagpalakas si Alvin at ang kanyang daliri ay tumusok sa defensive chi barrier bago direktang pinindot ang lugar kung saan naninirahan ang puso ni Anton. Isang nakakatakot na puwersa ang dumaloy sa katawan ni Anton na agad na durog sa kanyang puso. Bang! Nanginig ang katawan ni Anton at dilat ang kanyang mga mata bago siya bumagsak sa lupa, ganap na nawala ang anumang palatandaan ng buhay. Patay! Nakahiga ang katawan ni Anton sa lupa. Sa lugar kung saan naputol ang kanyang braso, umagos ang dugo na parang bukal, nakasisilaw at nagniningning. Hey! Sabi ko sa'yo. Dapat alam ng isang tao ang limitasyon. Tumingkayad si Alvin at iniabot ang kanyang mga kamay upang ipikit ang mga mata ni Anton, na hindi nakapikit pagkatapos ng kamatayan, at sinadyang bumantong hininga bago muling tumayo. Tumingin siya sa grupo ng mga kabataang talento na matagal nang natakot hanggang sa namumutla na ang kanilang mga mukha. Ngayon, sino ang susunod? Ang nagyayelong tingin ni Alvin ay isa-isang winalis ang mga tinaguriang kabataang talento. Agad na nagkatinginan ang grupo ng mga kabataang lalaki, ngunit walang ni isang tao na nangahas na tumayo dahil nasaksihan nilang lahat ang lakas ni Alvin. Bago ang laban na ito, naisip nila na si Alvin ay umaasa sa kanyang grade 7 na spirit weapon para makamit ang ganoong lakas noon, ngunit ngayon ay naunawaan na nila na kahit walang spirit weapon, si Alvin ay hindi isang pag-iral na maaaring talunin ng ordinaryong 9th level core formation martial artist. Lahat sila ay napuno ng takot habang pinagmamasdan nila ang bangkay ni Anton. Maswerte sila na hindi sila kumilos para hamanin si Alvin bago si Anton. Kung hindi, ang namatay ay tiyak na isa sa kanila. Third Prince, paano naman? Pinalis ni Alvin ang grupo ng mga kabataang talento na may masamang tingin bago inilipat ang kanyang tingin upang bumaba sa ikatlong prinsipe. Kahit na ang ikatlong prinsipe ay may ngiti pa rin sa kanyang mukha, ang kanyang ngiti ay sobrang hindi natural. Hindi ko kailanman naisip na si Brother Alvin ang talagang nagal-inang ng Starshift ng Dolan Clan. Gayunpaman, nasa kapatid ko na lang kung handa siyang mamasyal sa lawa kasama ka. Hindi kailangang mag-alala ni Third Prince tungkol dito. Walang pakialam na ngumiti si Alvin, pagkatapos ay gumalaw ang kanyang katawan na parang bugzo ng hangin upang lumutang sa gilid ni Prinsesa Sofia. Iniabot niya ang kanyang kamay, hinawakan ang malambot na kamay ni Prinsesa Sofia, at hinawakan ito. Nanginginig ang maselang anyo ni Prinsesa Sofia na parang kinuryent, at namula ang kanyang mga pisngi. Ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na hinawakan ang kanyang kamay sa ganoong paraan. Princess, paano kung samahan mo akong mamasyal? Tumango si Alvin kay Prinsesa Sofia at bahagyang ngumiti. Bahagyang tumango si Prinsesa Sofia na may nahihiyang ekspresyon. Nawala ang ngiti sa mukha ng ikatlong prinsipe nang makita niyang hawak ni Alvin ang kamay ni Prinsesa Sofia at umalis sa ganoong paraan. Parang pinapakita ni Alvin ang kanyang pangangibabaw sa kanya. 166. Huminga ng malalim si Third Prince, pagkatapos ay malamig at walang pakialam niyang sinulyapan ang natitirang mga talento, at walang pakialam na sinabi, lahat, magtatapos na ang piging ngayong gabi. Umalis ka na.
Nang mapansin ng grupo ng mga binata ang pidgel na galit ng ikatlong prinsipe, magalang silang sumagot bago tumalikod at umalis. Binitiwan ni Alvin ang kamay ni Prinsesa Sofia pagkatapos lumabas ng gusali sa gitna ng lawa at tumawa ng paumanhin. Prinsesa, pasensya na sa pagkakasala. Nanginig ang puso ni Prinsesa Sofia. Kahit siya ay hindi alam kung bakit siya talaga nakaramdam ng kaunting pagkawala sa kanyang puso nang bitawan ni Alvin ang kanyang kamay. Ayos lang. Bahagyang umiling si Prinsesa Sofia, at namula ang kanyang mga pisngi. Ang perpektong mag-asawang kabataan at dalaga ay casual na naglalakad ng dahan-dahan sa paligid ng man-made lake. Humihingi ako ng paumanhin sa katulong ng aking ikatlong kapatid para sa mga bagay ngayon. Ang ikatlong kapatid ay hindi palaging ganito. Kahit na hindi ko alam kung bakit niya ay target ang gusto mo. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay pumulupot sa isang anggulo dahil kahit siya ay hindi alam kung bakit siya target ng ikatlong prinsipe sa ganoong paraan. Paano niya nalaman na ang ikatlong prinsipe ay madaling maghinala? Nang masaksihan ng ikatlong prinsipe kung gaano hindi maarok si Alvin at naramdaman niyang hindi niya kayang kontrolin si Alvin, walang kamalay-malay na itinuring ng ikatlong prinsipe na banta si Alvin at gusto siyang palayasin. Minsan, bilang isang miyembro ng imperial na pamilya, ito ay isang simpleng dahilan lamang para sa pagnanais na tanggalin ang isang tao, at hindi ito nangangailangan ng anumang tunay na dahilan. Kasunod nito, hindi na nag-usap ang dalawa habang tahimik silang naglalakad sa paligid ng man-made lake. Okay, princess, oras na para mag-leave ako. Nakangiting tumango si Alvin kay Prinsesa Sofia. Nagkaroon siya ng paborebleng mga impresyon sa mabait na dalagang ito. Okay. Bahagyang tumango si Prinsesa Sofia bago nagtanong, magkikita pa ba tayo sa hinaharap? Magkakaroon ng pagkakataon. Tumango si Alvin bago tumalikod at umalis. Nakahinga ng maluwag si Prinsesa Sofia bago mahinang bumantong hininga habang pinagmamasdan ang figure ni Alvin na unti-unting nawawala sa malayo. Sofia, hindi mo siya magustuhan. Sa ilang mga punto, isang figure ang lumitaw sa tabi ni Prinsesa Sofia. Third kuya, bakit? Tumingin si Prinsesa Sofia kay Third Prince na may isang pares ng mga mata na may bakas ng ayaw sa loob. Hindi siya bagay sa'yo. Napakasimple ng sagot ni Third Prince. Hindi angkop. May bakas ng kapeitan ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Prinsesa Sofia, at umiling siya at sinabi, sa medyo malamig na boses, salamat, third brother, sa napakagandang hospitality. Babalik ako sa Imperial Palace bukas ng umaga. Sana ay magawa ni third brother ang paghahanda para sa akin. Kumunat ang noo ni Third Prince, nang mapansin niyang malamang may nararamdaman talaga ang kapatid niyang ito para sa kabataang iyon. Uncle Heinz, gawin mo itong malinis. Ayokong magkaroon ng anumang natitirang problema sa hinaharap. Biglang nagsalita si Third Prince na parabang nakikipag-usap sa hangin. Oo. Isang matandang boses ang biglang tumunog, at kasabay nito, nawala ang isang matandang figure na nakatago sa ilalim ng dilim ng gabi. Pagkatapos umalis sa ari-arian ng ikatlong prinsipe, si Alvin ay nagtungo sa kanyang sariling bahay. Hindi ko akalain na napakahusay pa rin ang aking mga alindog. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay lumulutang sa isang nakakatuwang ngiti. Natural na napansin niya ang mga damdaming ibinubuga ng tingin ni Prinsesa Sofia nang tumingin ito sa kanya, ngunit wala siyang ibang intensyon kay Prinsesa Sofia. Marahil ito ay dahil sa isang prejudiced first impression dahil sa komplikadong pagkakakilanlan ni Prinsesa Sofia, o marahil ito ay dahil sa dalawang batang babae sa bahay. Hayaan ang tadhana ang magdesisyon. Umiling si Alvin at hindi na inisip pa. Pagkatapos ng kalahating oras, nilakad na ni Alvin ang kalahati ng paglalakbay. Kasalukuyan siyang gumagamit ng shortcut at pumasok sa isang desyerto at maliit na eskinita. Biglang napansin ni Alvin na bahagyang hindi mapakali ang dalawang sawa sa kanyang manggas. Agad, tumigil si Alvin sa kanyang mga yapak at naglagay ng mapagbantay na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, malabong napansin ng kanyang mabigat na espiritual na lakas na tila may isang pares ng mga mata na nakatingin sa kanya mula sa mga anino.
WHO. Ang ekspresyon ni Alvin ay hindi maiwasang maging malungkot. Not bad? Isang 9th level core formation martial artist lang ang nakakapansin sa presensya ko. Hindi na kailangang sabihin, napaka-espesyal mo. Isang paus na boses ang umalangaw-ngaw mula sa kabilang panig ng maliit na eskinita, at sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang matanda ay nagpakita sa harap ni Alvin. Ikaw kasi. Malungkot ang mukha ni Alvin. Ang matandang lalaki na kasalukuyang nakatayo sa harapan niya, hindi ba't siya ang matandang lalaking iyon na nakatayo sa likod ng Third Prince ngayong gabi? Kung hindi ako nagkakamali, dapat mayroong ilang mga sikreto sa iyo. Maging ang aking origin energy na naging tunog ay talagang hindi ka nagawang saktan. Ito ay talagang kakaiba. Dahan daw ang lumakad ang matanda na nakapikit, at kumikislap ang kanyang mga mata, naglalabas ng kakaibang kinang. Pinadala ka ni Third Prince. Huminga ng malalim si Alvin. Sa pag-asa sa karanasan ng Rebirth Martial Emperor at sa kanyang spiritual force, na may hahambing sa isang nascent soul martial artist, bahagyang naiintindihan niya ang antas ng cultivation ng matanda. Bagamat ang matandang ito ay mas mababa kaysa sa Divine Might Marquis, Noel, hindi pa rin siya madaling kalaban, dahil siya ay hindi bababa sa ikapitong antas ng Nascent Soul Martial Artist, at maaaring nasa ikawalong antas ng Nascent Soul Stage. Hindi sumagot ang matanda kay Alvin bagkus ay nagpatuloy siya sa paglalakad palapit ng dahan-dahan. Gusto kong malaman ang dahilan. Ang mga mata ni Alvin ay kumikislap na may mabangis na tingin, at ang kanyang tono ay pinigilan sa napakababang tono. Ang dahilan ay, masyado mong ipinakita ang iyong kakayahan at naging dahilan upang makaramdam ng pananakot sa kanyang kamahalan. Bukod pa riyan, hindi ka dapat naging walang galang sa prinsesa. Ang tinig ng matanda ay parang nagmumula sa hukay ng impyerno, at naglalabas ito ng lamig ng buto. Masyadong nagpakita ng kanyang kakayahan. Hindi ba dapat naging walang galang sa prinsesa? Ito ay maaaring isang dahilan. Lumubog ang mukha ni Alvin. Itinuring ba ng ikatlong prinsipe ang buhay ng mga tao na parang damo? Bago ito, bagamat alam niyang maaaring hindi siya mahal ng ikatlong prinsipe, hindi niya inaasahan na gugustuhin ng ikatlong prinsipe ang kanyang buhay. Isang bahagyang galit ang lumitaw sa mukha ni Alvin. Kasunod nito, ang malamig na tingin ni Alvin ay bumaba sa matandang lalaki habang sinasabi niya, sa malamig na boses, bibigyan kita ng pagkakataon. Umalis ka na. O kung hindi siguradong mamamatay ka. Si Alvin ay mayroong 2 bone corrosion inscriptions. Ang mga ito ay sapat na makapangyarihan upang lipulin ang mga nascent soul na martial artist, ngunit hindi niya gustong mag-aksaya ng isa rito. Magkakahalaga iyon ng ilang milyong pilak. Kahit isa lang ang gamitin niya ay magdudulot pa rin ito ng sakit sa kanyang loob ng mahabang panahon, kaya binigyan niya ng pagkakataon ang matanda. Kung ang matanda ay hindi matino, kung gayon kahit na ito ay nagdulot sa kanya ng sakit sa puso, alang-alang sa kaligtasan ng kanyang buhay, gagamitin pa rin niya ang bone corrosion inscription at lipulin ang matanda. Maaari pa siyang kumita ng mas maraming pera kapag nawala na ito. Ngunit wala siyang makukuha kung mawalan siya ng buhay. Walang hiya na pagmamayabang. Tingnan ko kung paano mo kikitil ang buhay ko. Ngumisi ang matanda, dahil halatang hindi niya pinansin ang sinabi ni Alvin. Naisip lang niya na sinadya ni Alvin na hinuhusgahan ang sarili para maantala ng ilang oras. Biglang gumalaw ang matanda na parang kidlat ng mabilis, at ang kanyang kamay ay umatake na parang bulk zone ng hangin, na tila nag-transform sa isang higanting bato na kumikislap patungo kay Alvin. Naramdaman lamang ni Alvin ang isang napakalakas na kahangahangang paraan na dumampi, pinipigilan siya hanggang sa puntong hindi na siya makahinga at halos malagutan ng hininga. Malabo niyang nakikita ang 1,100 sinaunang mammoth na mga silhouette na namumuo sa itaas ng matanda. 8 antas ng nascent soul stage. Lumubog ang mukha ni Alvin. Bang! Tinampol ng matandang lalaki ang kanyang palad mula sa malayo, at ang kanyang origin energy ay dahan-daang namuo habang ang isang palm seal ay namuo. Humph! Dahil gusto mong ligawan si kamatayan, saka ko pagbibigyan ang hiling mo. Malamig na ungol ni Alvin.
Ang kanyang kamay ay dumampi sa kanyang baywang, pagkatapos ay sumipol ang kanyang violet myrtle flexible sword. Sa sandaling ang palm seal ng matanda ay ganap na namuo, pinaandar din ni Alvin ang bone corrosion inscription sa kanyang violet myrtle flexible sword. Om! Kaagad, isang strand ng isang kulay abong umaagos na liwanag ang tumalon sa ibabaw ng talim ng violet myrtle flexible sword, at ang umaagos na liwanag ay kasing bilis ng kidlat ng ito ay kumislap. Hindi. Nagsikip ang mga pupil ng matanda, at sa sandaling nag-react siya, tumago sa kanyang katawan ang kulay abong umaagos na liwanag. Agad-agad. Ah! Ang matinis at malungkot na sigaw ng matanda ay umalangaw-ngaw, at kahit si Alvin ay hindi napigil ang makaramdam ng lamig sa kanyang gulugad nang marinig niya ito. Ang bone corrosion inscription na ito ay talagang masyadong mapang-api. Sa sumunod na sandali, ang matinis na sigaw ng matanda ay tumigil sa kanilang landas. Nanginig ang kanyang katawan at nawala ang origin energy sa kanyang buong katawan. Hindi lang iyon, ang katawan ng matanda ay tila biglang naging tambak ng putik at agad na bumagsak. Ang mga buto sa loob ng kanyang katawan ay ganap na naagnas at nag-transform sa kawalan. Maging si Alvin, na pumatay ng maraming tao, ay naduduwal pa rin sa sandaling ito. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganoong paraan ng kamatayan. Isang kamatayan na maihahambing sa mga buto ng buong katawan na nagiging abo, at tanging laman at balat lamang ang natitira. Swoosh! Si Alvin ay ayaw na muling sumulyap, kaya diretso niyang sinindihan ang ilang pilfire at sinunog ang bangkay ng matanda na masyadong kakilakilabot na tingnan para maging abo. Sa huli, natagpuan ni Alvin ang spatial ring ng matanda mula sa loob ng tumpok ng abo, at saka lang siya umalis. Sa daan, inangkin ni Alvin ang pagmamayari sa spatial ring. FK. Nang makita ni Alvin ang laman ng spatial ring, namula ang kanyang mukha, at hindi niya napigilan ang sarili na magmura. Sa loob ng spatial ring ay isang tumpok ng maayos na pagkakaayos na pilak, at karamihan sa mga ito ay mga pilak na perang papel ng 10,000 denominasyon. Humigit kumulang saglit na binilang ni Alvin at napagpasyahan na ang tumpok ng pilak sa loob ng spatial ring ay may pinagsamang halaga na hindi bababa sa 70 o 80 milyon. Hindi naman siya ang manager ng ari-arian ng Third Prince, di ba? Ang puso ni Alvin ay napuno ng ligaw na saya habang nahulaan niya. Third Prince, napakagandang regalo mo na sa akin sa pagkakataong ito. Ang mukha ni Alvin ay napuno ng ngiti. Sa kabutihang palad, ang matandang ito ay hindi ako natakot. Kung hindi, nalampasan ko ang 70 o 80 milyong pilak na ito. Sa pag-alala niya sa nangyari kanina, si Alvin ay may bahagyang takot sa kanyang puso. Maaaring isipin na kung alam ng matanda ang kasalukuyang iniisip ni Alvin, hindi siya makakapagpapahinga sa kapayapaan kahit nasa daan patungo sa impyerno. Ang isang bone corrosion inscription ay higit sa 3 milyong pilak. Ang deal ngayon ay talagang malaking tubo. Si Alvin ay namumungay habang papauwi. Mahigit 3 milyong pilak kapalit ng 70 o 80 milyong pilak. Ang tubo ay napakalaki na halos imposibleng maabot muli. Ang araw na iyon ay namamahala ng maraming negosyo sa ilalim ng Darfield clan, kaya malamang na mayroon siyang nakakagulat na kabuuan ng kayamanan sa kanyang pag-aari. Kung hindi siya matino at humahanap ng gulo sa akin, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Isang panunuya ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Alvin, at isang bakas ng kasakiman ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang bagay ngayon ay walang alinlangang nagbigay daan sa kanya upang matikman ang mga benepisyo. Iyon din ang Fifth Prince. Ang kanyang estate manager ay tiyak na magkakaroon ng malaking halaga, tama. Habang bumubulong siya sa sarili, napansin ni Alvin na nakarating na siya sa gate ng kanyang bahay. Dahil naabisuhan na niya sila noon pa man, ang 3 dilag sa kanyang bahay ay hindi gaanong nag-aalala kay Alvin. Gayunpaman, pagkabalik ni Alvin, ang 2 babae ay nagkukumpulan pa rin na may mga mukha na puno ng curious na mga ekspresyon at tinanong siya tungkol sa nangyari sa piging ngayong gabi. Si Alvin ay natural na hindi magsasabi sa kanila ng totoo. Kung hindi, magsisimula silang mag-alala muli. Bukod dito, kung babanggitin niya si Prinsesa Sofia, tiyak na magseselos muli si Little Faye. 167.
Sa malalim na gabi, ipinatawag ni Alvin si Jack at ipinasa sa kanya ang isang tumpok ng pilak. Kunin mo itong 50 milyong pilak at bumili ng kasing dami ng mga materyales na hiniling kong bilhin mo sa ibang pagkakataon hanggat kaya mo, utos ni Alvin. 50 milyong pilak. Natigilan si Jack. Saan kaya nakakuha ng napakaraming pera ang young master? Gayunpaman, siya ay isang matalinong tao, kaya hindi siya nagtanong. Magalang niyang iniligpit ang pilak at sinabing, "Oo, young master." Nang bumalik si Alvin sa kanyang silid, inubos niya ang huling bahagi ng mga materyales na binili ni Jack noong nakaraan at muling naglagay ng bone corrosion inscription sa ibabaw ng kanyang violet myrtle flexible sword. Masasabing naranasan niya ang lakas ng bone corrosion inscription ngayon. Kahit na ang matandang lalaki sa tabi ng ikatlong prinsipe, isang pag-iral sa ikawalong antas ng Nascent Soul Stage, ay hindi man lang nagkaroon ng oras upang mag-react bago siya natamaan. At ang mga buto sa kanyang buong katawan ay naging abo. Siya ay ganap at lubos na patay. Ang bone corrosion inscription ay isang nagil-iligtas buhay na anting-anting kay Alvin. Nai-imagine niya kung paano siya napatay ng matandang iyon kung wala siyang bone corrosion inscription. Third Prince, ako, si Alvin, ay tatandaan ang regalo na ibinigay mo sa akin ngayon. Ang mga mata ni Alvin ay kumislap ng malamig na liwanag. Pagkatapos pakalmayan ang sarili, nilinang ni Alvin ang Raging Python form ng Nine Dragons War Sovereign Technique hanggang sa malalim na gabi bago matulog. Sa umaga kinabukasan, dumalo si Alvin sa mga klase sa silid-aralan ng Star Mastermind Department gaya ng dati. Sa panahon ng klase, may dumating upang makita si Charlie, at pagkatapos lumabas ng ilang sandali, bumalik si Charlie. Tumingin siya kay Alvin na may kakaibang ekspresyon. "Alvin, sumama ka sa akin saglit." Bagamat naisip ni Alvin na kakaiba ito, sinundan pa rin niya si Charlie palabas. "Teacher, pinatawag mo ba ako dito para sa isang bagay?" Tanong ni Alvin. "May gustong makakita sa iyo," sabi ni Charlie. Nang nagtataka si Alvin kung sino ang gustong makita siya, dinala na siya ni Charlie sa isang bakanteng lugar sa kanto ng Paladin Academy, at may isang marangyang karwahe na huminto doon. Dalawang matandang lalaki ang nakatayo sa magkabilang gilid ng karwahe. Sa pag-asa sa mga karanasan ng Rebirth Martial Emperor at ng kanyang sariling mabigat na espiritual na lakas, matutukoy ni Alvin na ang lakas ng dalawang matandang ito ay hindi mas mababa sa matandang lalaking pinatay niya gamit ang bone corrosion inscription kagabi. "Sige po." Tumango si Charlie kay Alvin. "Hihintayin kita dito." Nagtataka si Alvin, at natigilan siya nang pumasok siya sa karwahe. Ang taong nakaupo sa loob ng karwahe ay walang iba kundi ang ikatlong presyo, na ngayon lang niya nakita kahapon. Gayunpaman, pagkatapos ng isang gabi, ang ikatlong prinsipe ay walang mukha na puno ng ngiti tulad ng kahapon. Siya ngayon ay may malungkot na ekspresyon. "Third Prince, hinahanap mo ba ako?" Si Alvin ay hindi magalang. Direkta siyang umupo sa loob ng karwahe, at nagsalubong ang kanyang mga kilay. "Alvin, kaming mga tapat na tao ay prangka at hindi nagpapatalo. Kagabi, hindi bumalik si Uncle Heinz pagkaalis niya. Pinatay ba siya ng iyong mga tao?" Ang ikatlong prinsipe ay tumingin kay Alvin na may dekoryenteng tingin. Tinitigan niya ng matiim si Alvin, binabantayan ang anumang pagbabago sa mukha ni Alvin na parang takot na takot siyang mawala ang kaunting kibot. Puno ng pagtataka at pagkalito ang mukha ni Alvin nang marinig niya ang sinabi ng ikatlong prinsipe. "Third Prince, sino si Uncle Heinz?" Kumunat ang noo ni Third Prince. Pinagmamasdan niya ang mga pagbabago sa ekspresyon ni Alvin sa buong panahon, ngunit napansin niya na walang mali sa ekspresyon ni Alvin nang banggitin niya ang tungkol kay Uncle Heinz. Hindi kaya ito ay talagang walang kinalaman kay Alvin? Pero imposible yun. Kahapon, ipinadala niya si Uncle Heinz para patayin si Alvin. Gayunpaman, hindi na bumalik si Uncle Heinz. Para siyang nawala sa hangin. Kung si Uncle Heinz lang ang nawala, ito ay ang pagkawala lamang ng isang ikawalong antas na nascent soul martial artist, at magdudulot lamang ito sa kanya ng maikling panahon ng sakit sa puso.
Ngunit may ibang pagkakakilanlan si Uncle Heinz, siya ang tagapamahala ng kanyang ari-arian, at sa gayon ay kinokontrol ang kanyang pribadong kayamanan. Ang bagay na agad niyang hinahanap ngayon ay ang spatial ring sa kamay ni Uncle Heinz. Kung nawala ang spatial ring na iyon, nangangahulugan din ito na ang kanyang 70 o 80 milyong pilak ay nawala, at ang kanyang hinaharap na mga araw ay magiging mahirap. Kahit na siya ay isang prinsipe, ang mga gasto sa kanyang sariling ari-arian ay binayaran mula sa kanyang sariling bulsa. Bukod dito, kung gusto niyang makakuha ng karagdagang suporta para makuha ang upuan ng emperor sa hinaharap, kakailanganin niyang gamitin ang kayamanan na iyon para makakuha ng mga koneksyon at mga opisyal ng suhol. Nagulat si Alvin nang magtanong siya, "Third Prince, bakit hindi maganda tingnan ang iyong ekspresyon? May nangyari ba?" "Alvin, hindi mahalaga kung napatay mo si Uncle Heinz. Maaari ko itong baliwalain. Ngunit kailangan mong ibigay ang spatial ring ni Uncle Heinz, kung hindi, dapat mong malaman ang kahihinatnan." Malungkot ang ekspresyon ng ikatlong prinsipe nang matapos siyang magsalita. Gusto pa niyang sumugal at suriin kung ang spatial ring na iyon ay nasa mga kamay ni Alvin o wala. "Third Prince, what's the meaning of this? Someone from your estate died and you blame it on me." Lumubog ang mukha ni Alvin at nagalit siya. "Kung ano man ang spatial ring na sasabihin mo, wala akong alam dito." "Palam." Hindi lumingon si Alvin at lumabas ng karwahe. Umalis na siya nang matapos siyang magsalita. Ang ekspresyon ng ikatlong prinsipe ay hindi maihahambing na hindi magandang tingnan. Hindi ba talaga siya? Sa kasino ba yon? Si Uncle Heinz ang kanyang pinagkakatiwalaang tagasunod, at tiwala siya na kung hindi dahil sa isang bagay na nangyayari kay Uncle Heinz, talagang hindi siya mawawala sa kanya. "Kapag nalaman ko kung sino ang may kagagawan nito, kahit na sino man iyon, ililibing ko siya sa isang mababaw na libingan." Ang ikatlong prinsipe, na kadalasang tila madaling lapitan, ngayon ay may mabangis na ekspresyon sa kanyang mukha. Para siyang nag-transform sa isang demonyo. Hindi nagtagal, umalis ang marangyang karwahe ng ikatlong prinsipe sa ilalim ng mga tingin ni na Alvin at Charlie. "Alvin, ano ang hinanap sa iyo ng third prince?" Nagtataka na tanong ni Charlie. "Hindi ko rin alam. Sinabi lang niya sa akin na ang Uncle Heinz ng kanyang ari-arian ay namatay, at tungkol sa isang spatial ring." Nakakalito. Nagkibit balikat si Alvin na may inosenteng ekspresyon. Hindi niya inaasahan na hahanapin siya ng ikatlong prinsipe, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang pagdating ng ikatlong prinsipe. Mukhang napakalaking halaga ng pilak na iyon kahit para sa ikatlong prinsipe, kahit na ito ay may pambihirang kahulugan. Uncle Heinz. Spatial ring. Si Charlie ay natulala saglit bago hinuli ang mga posibilidad. Ayon sa aking kaalaman, ang tagapamahala ng ari-arian ng ikatlong prinsipe ay tinatawag na Heinz. Hindi kaya patay na si Heinz? Si Heinz ang individual na pinagkakatiwalaan ng ikatlong prinsipe, at kontrolado pa niya ang kayamanan ng ari-arian ng ikatlong prinsipe. Maaaring patay na si Heinz, at ang spatial ring na naglalaman ng kayamanan ng ari-arian ng ikatlong prinsipe ay nawala kasama niya. Dilat na dilat ang mga mata ni Alvin. Sinadya niyang magtaka habang nagsasalita. "Iyon na nga siguro. Itago mo ang bagay na ito sa iyong sarili. Sa anumang pagkakataon ay hindi mo ito dapat ikalat. Kung hindi, ito ay magbubunsod ng mga hindi kinakailangang kaguluhan." Ang ikatlong prinsipe na iyon ay hindi isang taong dapat basta-basta binibiro. Seryoso ang ekspresyon ni Charlie habang binabalaan niya si Alvin. "Naiintindihan, guro." Si Alvin ay nagmamadaling tumango, habang ang isang maliwanag na liwanag ay kumislap sa kanyang mga mata. Ang ikatlong prinsipe ay natural na hindi isang tao na dapat maliitin ng basta-basta. Ito ang naranasan niya sa piging kagabi. Sa katunayan, sa sandaling nakita niya ang ikatlong prinsipe ngayon, nahulaan niya ang dahilan kung bakit dumating ang ikatlong prinsipe. Napansin niya ang nag-aapoy na titig na binaril sa kanya ng ikatlong prinsipe nang bigla niyang banggitin na ang pagkamatay ni Heinz ay konektado sa kanya. Natural na mahulaan niya ang layunin ng ikatlong prinsipe.
Ito ay walang iba kundi ang subukang siyasatin siya at tingnan kung talagang konektado siya sa pagkawala ni Hines. Ngunit sa kasamaang palad, ang ikatlong prinsipe ay gumagawa ng walang saysay na pagsisikap na gawin siyang Mad Ulash. Bilang isang dalubhasa sa armas sa kanyang nakaraang buhay, paano siya maaaring mahulog sa gayong hindi magandang pagtatangka? Hindi napigilan ni Alvin na matawa sa sarili nang maalala niya ang sinabi ng ikatlong prinsipe sa huli. Gusto talaga ng third prince na iluwa niya ang kinain niya. Posible ba iyon? Sinundan ni Alvin si Charlie pabalik sa silid-aralan at nagpatuloy sa pagpasok sa klase. Sa tanghali, pagkatapos ng klase, lumakad sina Ray at Butch. Alvin, ano ang ipinatawag sa iyo ni Teacher Sima? Umiling si Alvin at ngumiti. Wala lang. Sinabi lang niya sa akin na maaaring sumiklab ang digmaan sa hilagang kanlurang hangganan anumang oras. At tinanong ako kung interesado akong pumunta kung gusto ng Paladin Academy Star Mastermind Department na magpadala ng mga estudyante. Binanggit ni Alvin ang mga bagay na sinabi sa kanya ni Charlie 10 araw ang nakalipas, ginamit ito bilang dahilan. Si Ray at Butch, gayunpaman, ay naniniwala na ito ay totoo, at si Butch ay bumantong hininga. Logically speaking, kung talagang kailangan ng Paladin Academy na magpadala ng mga estudyante, kadalasan ay grade 3 and above students ang magkakaroon ng pagkakataong mamuno. Teacher Sima asking you this undoubtedly means that he planned to put his all in recommending you to go. Siguro. Tumango si Alvin. Naisip ni Ray ang bagay kahapon at pabirong nagtanong, Alvin, mayroon ka bang napala sa pagdalo sa piging ng ikatlong prinsipe kahapon? Malamang na ang ikatlong prinsipe na iyon ay gumugol ng labis na pagsisikap na italika sa kanyang tagiliran, tama ba? Gumugol ng mahusay na pagsisikap upang lubid ako. Bahagyang hindi natural ang ekspresyon ni Alvin. Ang ikatlong prinsipe na iyon ay walang ibang hinangad kundi ang kanyang kamatayan. Bakit niya pa siya pipilitin? Gayunpaman, natural na hindi niya ito sasabihin at bahagya siyang ngumiti. Ang pinakamalaking pakinabang mula kahapon ay malamang na natutugunan ang numero 1 kagandahan ng Imperial City. Ang numero 1 kagandahan ng Imperial City. Nagningning ang mga tingin ni Ray at Butch. Nakilala mo si Prinsesa Sofia. Tumango si Alvin. Kung alam ko lang, sana sinundan kita at nakisali sa saya. Nagsisisi si Ray. Gusto mo talagang sumama sa kasiyahan. Mukhang kapag nakita ko ulit si Little Kiana, kailangan kong sabihin sa kanya ang tungkol dito. Isang masamang ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Alvin. Ang Little Kiana na binanggit niya ay tiyak na kapatid ni Chendong, si Kiana. Inilibot ni Ray ang kanyang mga mata kay Alvin bago nagtanong, paano ito? Maganda ba ang Prinsesa Sofia na iyon? Tumango si Alvin. Siya ay karapat-dapat sa kanyang reputasyon. Sa mga tuntunin ng hitsura, hindi siya mas mababa sa iyong kapatid. Bahagyang naantig si Ray. Ang hitsura ng kanyang kapatid na babae, si Leia, ay isang bagay na alam niya, at siya ay talagang isang hindi matatawaran na kagandahan. Ano? Ray, ang kapatid mo ay talagang isang kagandahan na maihahalin tulad kay Prinsesa Sofia. Nagniningning ang mga mata ni Butch na parang nag-transform siya sa isang gutom na lobo. Butch, wala kang ideya tungkol sa kapatid ko. May tao na siya sa puso niya. Umiling si Ray at ngumiti. Hindi yun problema. Tiyak na papatunayan ko sa kanya na 10 beses ako, 100 beses na mas malakas kaysa sa taong nasa puso niya. Kung tungkol kay Butch, ang taong kinagiliwan ng kapatid ni Ray ay malamang na taga Aurora City. Sa mga tuntunin ng likas na talento, lakas, at background, ang ibang tao ay walang paraan ng paghahambing sa kanya. Bilang isang direktang inapo ng Dolan clan ng Imperial City, si Butch ay lubos na nagtitiwala sa aspetong ito. Sigurado ka bang 10 beses ka, 100 beses na mas malakas kaysa sa taong iyon? Medyo naging kakaiba ang tingin ni Ray. Ano? Bukod sa iyo ni Alvin, may isa pang freak mula sa Aurora City. Bumilis ang tibok ng puso ni Butch habang nagtatanong. Umiling si Ray. Kung gayon ang ibig mong sabihin.
Hindi pa tapos magsalita si Butch nang mapansin niya si Ray na hindi sinasadya o hindi sinasadyang sumulyap kay Alvin. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.